MT Novel Story. Kabanata 1401. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Kirin Roar, syempre hindi ito magagamit sa pakikipaglaban, ngunit maaari itong gamitin sa ibang bagay. Napangiti si Lu Chen, lihim na tinawag ang swerte sa kanyang puso, tama talaga na itago ang whole card ni Xiaoyo, at magiging kapaki-pakinabang ito ngayon. Noon pa man ay mayroon siyang premonition na ang pinakamalakas na kalaban sa linggo ay hindi si Ling Rao o Fan Dang, kundi isa pang tao. Ngunit hindi ko inaasahan na ang taong ito ay walang iba kundi ang Great Elder. Sa Spirit Valley, ang pinakamalakas na tunay na hari. Kung wala si Xiaoyo sa kamay, paano siya mangangahas na hamanin ang isang makapangyarihang tunay na hari? Gaano kalakas ang unicorn na braso ni Xiaoyo? Ayon sa oras sa Underworld, itinulak ni Xiaoyo ang isang Beast King level Green Dragon sa hangin gamit ang isang braso, na nagpapakita na ang kapangyarihan ng unicorn arm ay maaaring karibal sa tunay na hari. Dapat mong malaman na ang halimaw na hari ng mababangas na hayop ay katumbas ng tunay na hari. Lumago rin si Xiaoyo sa panahong ito, at tataas din ang kapangyarihan ng unicorn arm. Hindi dapat maging problema ang talunin ang matanda. Nagising si Jade Qilin ng iba pang supernatural na kapangyarihan. Nang marinig ang sinabi ni Lu Chen, hindi mapigilan ng elder na sumimangot, at medyo naguluhan. Halatang menor de edad ang Jade Unicorn na nasa harapan niya kaya siguradong hindi siya ang kalaban niya sa isang laban. Ngunit lahat ng mga Diyos at hayop ay may natal supernatural na kapangyarihan, at isa na rito si Qilin Roar. Kung gumising siya ng isang uri ng makapangyarihang supernatural na kapangyarihan, hindi niya alam kung kakayanin niya ito. Gayunpaman, upang gisingin ang makapangyarihang mga supernatural na kapangyarihan, ang mga banal na hayop ay karaniwang kailangang umabot sa adulto. Ang pinakadakilang supernatural na kapangyarihan na maaaring gisingin ng menor de edad na Jade Unicorn na ito ay marahil ang Dagendong ng Qilin, at wala ng iba pa. Kung natatakot ang matanda, maaari niyang aminin ang pagkatalo, ngunit hindi niya kailangang lumaban. Ngumiti si Lu Chen. Tinanggap na ng matanda ang hamon mo, paano mo ito hindi papansinin? Ngumisi ang elder, at pagkatapos ay sinabi, naglakas loob kang hamanin ang isang tunay na hari, umaasa ka lang sa Jade Unicorn, hayaan mo akong makita kung gaano kalakas ang iyong Jade Unicorn, at kaya mo bang tanggapin ang suntok ng matanda? Panipi. Akala ko Lu Chen may ilang baraha laban sa tunay na hari, ngunit naglabas lang siya ng Jade Unicorn. Sa isang Jade Unicorn lang, paano matatalo ang dakilang elder? Kung ito ay isang pang-adultong Jade Unicorn, ito ay makakalaban sa elder, ngunit ang juvenile Jade Unicorn ay dapat talunin. Ito ay tinatayang walang makapangyarihang natal supernatural na kapangyarihan ang nagising. Papatayin ng dakilang elder ang Jade Unicorn, baka may pagkakataon tayong matikman ang karne ng hayop. Lahat ng matatandang nanunood sa labanan ay ngumiti, at nagpasya na si Yu Qilin ay hindi ang kalaban ng elder. Sa oras na iyon, walang pagpipilian si Lu Chen kundi ibigay ang kayamanan ng masunurin ayon sa napagkasundoan. Napakaraming tao ng Spirit Race ang naroroon, at walang optimistic kay Lu Chen, at walang nag-iisip na matatalo ni Yu Qilin ang Great Elder. Dahil karaniwang iniisip ng karamihan na ang Qilin Roar ang pinakamalakas na supernatural na kapangyarihan ni Yu Qilin. Xiaoyo, gawin natin. Kasunod ng utos ni Lu Chen, agad na tumayo si Xiaoyo, ibinuka ang kanyang mga braso, at ang kanyang kanang braso ay biglang bumukol, lumaki ng lumaki. Sa sandaling ito, ang nakakatakot na lakas ng isang halimaw ay lumabas mula sa katawan ni Yu Qilin. Nang ang braso ng Qilin ay napalaki, ang lakas ng braso ay yumanig sa nakapalibot na espasyo, at ito ay nabasag na patong-patong. Fuck! Unicorn Arm! Alam ng elder ang mga gamit, at nakilala niya ang mutation ng braso ni Yu Qilin sa isang sulyap, at ang kanyang matandang mukha ay hindi maiwasang magbago ng kulay ng walang kabuluhan. Dagendong. Isang ungol ng unicorn na nanginginig sa lupa ang sumabog. Habang galit na umaatungal ang Jade Unicorn, ang braso ng unicorn ay umusbong din para hawakan ang matanda. Sa isang braso ay umindayog, ang espasyo sa lahat ng direksyon ay nabasag, ang walang laman sa lahat ng panig ay gumuho, at ang lupa ay yumanig ng malakas sa isang iglap, na nagbitak sa lahat ng direksyon. Sirang Espiritu Pom. Naramdaman ng matanda ang lakas ng braso ng unicorn, na isang malaking banta para sa kanya, ngunit ang braso ng unicorn ay dumating ng napakabilis,
at hindi niya ito naiwasan, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at gumamit ng pinakamalakas na labanan, kakayahan upang labanan. Boom! Isang palad ang hinampas sa braso ng kabayong may sungay, at nagkaroon ng isang makabasag lupa na pagsabog na nakakabingi. Gayunpaman, hindi maalog ng palad na iyon ang braso ng unicorn, at sa ilalim ng epekto ng nakakatakot na lakas ng braso, ito ay bumagsak ng walang kabuluhan. Nabasag ng braso ng unicorn ang kapangyarihan ng palad, nabasag ang palad ng matanda at naging sanhi ng pagputok ng mga buto ng kanyang kamay. Ginamit ng matanda ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang pagkabigla ng braso ng unicorn, ngunit pinalipad pa rin siya ng unicorn, braso. Puff! Ang matanda ay nag-spray ng dagwang palaso, lumipad ng 100,000 talampakan palayo, at nahulog sa lupa. Wow! Ang hindi mabilang na mga tao sa eksena ay naging isang sensasyon. Walang inaasahan na gigisingan ni Yukilin ang braso ni Kilin. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan ng braso ng unicorn ay napakalakas kaya napatumba nito ang matanda sa ere gamit ang isang braso. Sa isang galaw lang, natalo ni Yukilin ang isang makapangyarihang tunay na hari, nakakatakot. Mahusay na elder. Sunod-sunod na lumabas ang iba pang matatanda at tinulungan ang matanda na nakahandusay sa lupa. Ngunit sa oras na ito, ang matanda ay duguan mula sa 7 butas, walang malay, at naghihingalo na. Isang elder ang kumuha ng ilang healing pills at pilit na ibinuhos sa matanda, ngunit walang epekto. Ang panloob na pinsala ng elder ay masyadong malubha, at ang healing pill ay hindi sapat na makapangyarihan upang gawin ang anumang bagay. Hindi maganda, mabilis na lumilipas ang sigla ng dakilang elder, at hindi siya magtatagal. Ang gulo niyan. Matanda na ang matanda. Kung wala ang pisikal na katawan, hindi na kayang baguhin ng tumatanda na kaluluwa ang pisikal na katawan. Kung gayon, ano ang gagawin? Gusto ba nating panoorin ang dakilang elder na mamatay at mawala? Nakita ng daan-daang matatanda na hindi nila matulungan ang elder, at nagmamadali sila, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang Great Elder ay ang pinakamatibay na pundasyon ng Spirit Race, at ang pinuno ng lahat ng elder. Kapag bumagsak ang Great Elder, tiyak na hindi katanggap-tanggap na pagkawala ito para sa Spirit Race. Luchen? Buhay pa ang elder, mangyaring iligtas siya. Seryoso din ang mukha ni Lingua, at nagmamadaling humingi ng tulong kay Luchen. Ang sagradong sining ng Hollywood ni Xiaowan ay napakalakas, at isa rin itong pag-iral na lampas sa doktor, at may kakayahang iligtas ang mga matatanda. Ngunit si Xiaowan ay fiancé ni Luchen, at nakinig lamang siya sa mga utos ni Luchen, kaya natural na humingi agad ng tulong si Lingua kay Luchen, hindi kay Xiaowan. Warner, hilahin mo ang matanda pabalik. Pagkatapos mag-utos ni Luchen, agad na. Sumugod si Warner sa tabi ng elder, at inihagis ang Holy Tree Sacred Art, na nagpadala ng maraming sigla sa elder. Pagkatapos ng isang patpat ng insenso, ang mga panloob na sugat ng matanda ay gumaling ng husto, ang kanyang hininga ay naging mahina, at ang kanyang parang asya na mukha ay naging kulay rosas din, at ang kanyang kalagayan ay medyo mahirap, ngunit siya ay nailigtas. Ngunit ang mukha ni Warner ay namutla, ang kanyang maselang katawan ay malapit ng bumagsak, at hindi siya makatayo. Xiaowan. Natigilan si Mengyo, at nagmamadaling lumapit kay Warner. Sa sumunod na sandali, sumugod din sina Luchen at Lingua. Iniunat ni Luchen ang kanyang kamay upang kurutin ang pulso ni Warner, at hindi maiwasang mapasimangot, ang tunay na enerhiya ni Warner ay masyadong natupok, at ang kanyang katawan ay mahina. Kaya ganyan. Madaling i-handle to. I will send her spiritual energy to see if she can absorb it. Tumango si Lingua, at inilagay ang kamay sa balikat ni Warner, na nagbigay kay Warner ng isang espesyal na aura. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Lingua ang kanyang jade na kamay, at ang mukha ni Warner ay naging pula mula sa puti, nawala ang kanyang kahinaan, at ang kanyang katawan ay lumakas sa tunay na enerhiya. Kabanata 1402. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Salamat Queen. Mabilis na nagpasalamat si Warner sa kanya. Iniligtas mo ang dakilang elder, may utang na loob sa iyo ang haring ito. Sabi ni Lingua, salamat matanda, sa pagligtas mo sa iyong buhay. Sa oras na ito, ang matanda, na hinihila ang kanyang hindi gumaling na katawan, ay bahagyang yumukod kay Warner upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. I'm waiting to thank Miss Warner. Sabay-sabay ding yumuko ang daan-daang matatanda.
Salamat, Miss Warner. Sabay-sabay ding sumigaw ang hindi mabilang na mga spirit race, lahat sila ay nagagalak, at lahat sila ay nagpakita ng pasasalamat. Noong una, inakala ng lahat na ang Elder ay walang pag-asa at ang spirit race ay magdaranas ng malaking pagkalugi. Pero hindi ko inaasahan na gagawa si Warner. Hindi lamang hindi nahulog ang matanda, ngunit nakabawi din siya. Ito ang malaking kagalakan ng mga lingzo. Paanong lahat ng lingzo ay hindi magpapasalamat kay Warner? No, no, don't thank me. You can thank my young master. Mabilis na ikinaway ni Warner ang kanyang kamay, pagkatapos ay iniunat ang kanyang jade na kamay, itinuro si Lu Chen. Pagkatapos, may isa pang alo ng mga boses sa eksena. Pasasalamatan ko si Master Lu Chen. Matanda, nag-alinlangan sandali ang Elder, at magpapasalamat na sana kay Lu Chen, ngunit direktang pinigilan siya ni Lu Chen. Elder, hindi na kailangang magpasalamat, kailangan mo lang tuparin ang iyong pangako. You have the Divine Beast Jade Kilin to help you, kaya wala akong masabi. Medyo mabait ang Elder, ngunit nagpakawala lang siya ng mahabang buntong hininga. Sinabi ng mga ninuno na ikaw ang nakatakdang tao sa angkan ng mga espiritu, at ang matanda ay nakatakdang matalo sa iyong mga kamay. Pagkatapos, gumawa ng kilos ang Elder patungo sa labasan, sa lugar ng spirit race, ang mga nakatalagang tao ay maaaring pumasok at lumabas ng kusa, at walang makakapigil sa kanila. Salamat, kuya. Bahagyang ngumiti si Lu Chen, at magalang na sumagot, ito ay isang hakbang pababa para sa nakatatanda. Beep beep. Sa oras na ito, sa kabilang banda, dumating ang masayang sigaw ni Xiaoyu. Nagmamadaling ibinaling ni Lu Chen ang kanyang ulo upang tingnan, at nakita niya na si Linhua ay nagpapadala ng espiritual na enerhiya kay Xiaoyu, at si Xiaoyu ay mabilis na gumaling at matagumpay na nalampasan ang panahon ng kahinaan. Kahit na ang unicorn na braso ni Xiaoyu ay napakalakas, ngunit si Xiaoyu ay menor de edad pa rin at ang kanyang lakas ay limitado, kaya isang beses lang niya ito magagamit. Sa sandaling lumabas ang braso ng unicorn, diretso nitong nawala ng laman ang enerhiya ni Xiaoyu, na naging sanhi ng panghihina ni Xiaoyu, at least kailangan niyang magpahinga ng ilang oras bago niya ito makayanan. At ang espesyal na aura ni Linhua ay naglalaman ng maraming enerhiya, na tumutulong lamang kay Xiaoyu na mapunan ang nawalang enerhiya. Gayunpaman, ang espiritu ni Xiaoyu ay nakabawi. Ang unicorn arm ay kabilang sa natal supernatural na kapangyarihan, na hindi apektado ng mga panlabas na bagay, at maaari lamang mabawi ng dahan-dahan ni Xiaoyu mismo. Gayunpaman, napakasaya ni Xiaoyu, at hindi napigil ang ilabas ang kanyang dila para dilaan ang jade na kamay ni Linhua, napakakilala. Naku, napakamayabang ni Xiaoyu, hinding-hindi niya dinilaan ang sinuman ng basta-basta, maliban kung ang taong ito ay babae ni Lu Chen. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang kataranteduhan ni Fei Long na ikinagulat ng maraming tao at namula si Linhua. Tumahimik ka. Galit na hinampes ni Lu Chen si Fei Long, at pagkatapos ay hinayla si Warner patungo sa labasan. Paano mo nailigtas ng husto ang dakilang Elder? Tanong ni Lu Chen kay Warner habang naglalakad. Ang dakilang Elder ay ang tunay na hari, ang kanyang paglilinang ay masyadong mataas, ang pagliligtas sa kanya ay nangangailangan ng labis na sigla. Sinabi ni Warner na may mapait na mukha, ang Divine Wood Sacred Art ay hindi isang mataas na antas ng lihim na sining, at ang sigla na nalilikha nito ay limitado. Simula sa kagalang-galang, mas mataas ang antas, mas mahirap ito, at ito karaniwang huminto sa santo. Sa normal na mga pangyayari, hindi ito maliligtas ng tunay na hari, ng. So, sinubukan mo ang iyong makakaya at naubos ang iyong tunay na lakas para iligtas ang Elder. Tanong muli ni Lu Chen, na may bahid ng pagsisisi sa kanyang tono. Ang dakilang Elder ay isang mahalagang figure sa spirit race, hindi niya dapat mamatay, ang kanyang buhay ay kapaki-pakinabang para sa young master. Sabi ni Warner, hindi ito isang halimbawa. Nang marinig ito, medyo nagdilim ang mukha ni Lu Chen, sa hinaharap, dapat mong gawin ang lahat ng iyong makakaya, iligtas ang mga tao. Huwag mong ubusin ang iyong tunay na lakas at gawing mahina ang iyong sarili. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang bagay. Ang pagkaubos ng tunay na enerhiya at pagpapahina ng katawan ay isang napakadelikadong galaw. Maging si Lu Chen, pagkatapos ni Zhang Tianzon, ay pumasok sa panahon ng kahinaan, kailangan niyang humanap ng paraan para mabilis na makabawi sa una, oras.
Kung hindi, kahit na walang panganib mula sa labas ng mundo, ang sarili ay medyo mapanganib. Dahil, kapag ang tunay na enerhiya ay naubos at ang katawan ay mahina, anumang bagay ay maaaring mangyari. Sa kaso ng ilang uri ng hindi maibabalik na pinsala sa pisikal katawan, kahit na hindi ito mamatay, makakasira din ito sa sariling paglilinang, at maging ang kinabukasan ng martial arts ay maaaring ma-finalize. Young Master, bibigyan ko ito ng pansin sa hinaharap. Tumango si Warner, at sinabing muli, sa pagpapabuti ng cultivation base, ang salamangka ng banal na puno ay hindi makakasabay sa ritmo, marahil ay tama ang diskarte ng Young Master, hayaan si Warner na pumunta sa Kingming Palace sa Central Continent, para lamang matuto ng mas mataas na antas. May kakayahan si Warner na patuloy na sundan ang Young Master dahil sa lihim na pamamaraan. At sa likod mismo ni Lu Chen, si Linhua ay sumusunod. Kamahalan, kung pupunta ka sa Central Continent para sa karagdagang pag-aaral, mas mabuting sundan mo si Lu Chen sa lahat ng oras, at huwag mong iwan si Lu Chen para magsanay sa ibang lugar. Sinabi ito ng matanda sa pamamagitan ng voice transmission. Elder, bakit mo iminungkahi ang haring ito? Tanong ni Linhua sa pamamagitan ng sound transmission. Dahil kinukolekta ni Lu Chen ang mga kayamanan ng Chunwo, at tiyak na kukunin niya ang mga iyon kapag nakatagpo niya si Chunwo. Sinabi ng elder sa pamamagitan ng voice transmission, nakakalungkot na ang matanda ay natalo ng kanyang Jade Unicorn, at hindi niya ito mapipilitang ibigay sa kanya ang kanyang mga kayamanan. Kung mangolekta siya ng Skyfire sa Yuanwo Continent, ikaw lang ang may kakayahang huminto siya. Elder, hindi maintindihan ng haring ito, bakit gusto mong pigilan si Lu Chen sa pagkolekta ng Skyfire? Tanong ni Linhua sa pamamagitan ng voice transmission sa pagkalito. Dahil ayaw ng Emperor Ling na makuha ni Lu Chen ang Skyfire. Ipinadala ng dakilang elder ang boses. Ling Huang, bakit ayaw mong makuha ni Lu Chen ang Skyfire? Nang marinig ito, bahagyang nanlaki ang magagandang mata ni Linhua na may pagtataka sa kanyang mukha. Hindi ko alam, pero utos ni Emperor Ling, hindi ako maglakas loob na magtanong. Muling sinabi ng elder sa pamamagitan ng voice transmission, nabigo ako sa gawaing itinalaga ng Emperor Ling, ngunit sana ay makumplito mo ang gawaing ito. Ang Yuanwo Continent ay ang teritoryo ng sangkatauhan. Pagkatapos umalis ng haring ito, maaari siyang magsanay sa pag-iisa. Imposibleng sundan si Lu Chen araw-araw. Saglit na nag-isip si Linhua, at pagkatapos ay ipinadala muli ang tunog, paano kung lihim na kolektahin ni Lu Chen ang apoy sa kalangitan, hindi ito mapipigilan ng haring ito. Kung gayon, mas mabuting humanap ng paraan ang Her Majesty the Queen para maalis ang mga kayamanan na nakolekta ni Lu Chen mula sa Skyfire, at pagkatapos ay magiging maayos ang lahat. Ipinadala ng dakilang elder ang boses. Gusto mo ba akong magnanakaw? Nakakunot ang noo ng magagandang kilay ni Linhua, at may kaunting kalungkutan sa kanyang magandang mukha. Para sa kapakanan ng Linhua, masupal lang natin ang Her Majesty the Queen. Lagi kang may pagkakataon sa tabi ni Lu Chen. Ano ang kayamanan na iyon? Ito, hindi masyadong alam ng matanda, bola lang ang sinabi ng Linhua. Ang bola? Oo, hindi ko alam kung ano iyon, kaya ang sarili ko lang ang masasabi ko. Kalimutan mo na ito, si Lu Chen ang nakatalagang tao ng angkan ng mga espirito, at mabait siya sa haring ito, kaya hindi gagawa ng anumang bagay ang haring ito para ipagkanulo siya. Bahagyang umiling si Linhua, at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, kung talagang gusto ni Emperor Ling na pigilan si Lu Chen, kaya niya itong mag-isa. Kabanata 1403, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Matapos humakbang si Lu Chen at ang iba pa sa exit, umalis sila sa Xingluo Secret Realm at bumalik sa Eastern Wasteland. Nang makita ni Venerable Tang na nagbabantay sa mga guangmen, ang mga taong lumalabas, agad siyang umakyat upang salubungin sila. Bukod dito, naroon din ang Dawist at iba pang mga santo, at sunod-sunod din silang lumapit. Lu Chen? Tapos ka na ba? Ang nangingibabaw na tunay na tao ay labis na natuwa at nagtanong kaagad. Ito ang hari ng angkan ng espiritu, Linhua. Itinuro ni Lu Chen si Linhua sa likod niya, at ipinakilala ito sa kanyang amo at sa lahat. Nakita ko na ang haring espiritu. Ang Dawist at iba pang mga santo ay sumaludo din kay Linhua sa mga mandirigma. You saints don't need to be too polite. This king has the title of Spirit King, pero wala siyang totoong Spirit King. Hiyang-hiya talaga ako.
Nagmamadali ring ibinalik ni Lingwa ang pagpupugay, at mahinhin na sinabi. Si Kong ay may titulong Spirit King. Walang ganoong bagay bilang isang espiritong hari. Ito talaga ang sakit sa puso ni Lingwa. Dahil, si Lingwa ay isang santo lang na may bone tattoo, hindi man tunay na hari. Kaya mahirap maging karapat-dapat sa titulong espiritong hari. Sa katunayan, sa mga maharlikang pamilya ng spirit race, walang sino man ang naging tunay na hari sa mahabang panahon. Ang dahilan kung bakit nagawang maging lingwang si Lingwa ay hindi dahil sa kanyang mataas na paglilinang, ngunit dahil sa kanyang napakataas na talento, siya ay pinili ng lingwang at na-promote ng mga matatanda. Sa kabutihang palad, natupad ni Lingwa ang inaasahan ng lahat, ang kanyang paglilinang ay umunlad ng mabilis, at sa wakas siya ay naging isang santo, at siya ay nagtanim pa ng mga tato sa buto. Ang isang santo na may mga tato sa buto ay maaaring ituring na isa sa pinakamataas na kaharian sa maharlikang pamilya. Ngunit ang isang santo ay isang santo, at hindi kailanman maihahambing sa isang tunay na hari. Ang isang tunay na haring espiritu ay dapat nasa Realm King Realm, hindi sa Saint Realm. Sa mga tuntunin ng martial arts, ang lahi ng espiritu ay sensitibo sa espiritual na enerhiya, at ang epekto ng paglilinang ay mas mahusay kaysa sa lahi ng tao. Pagkatapos ng kapanganakan ng Haring Espiritu, naniniwala ako na hindi magtatagal bago sila maging totoo, mga hari. Nalaman na ng dominanteng tunay na tao mula kay Lu Chen na kakaunti ang mga mapagkukunan sa linggo, kaya inaliw niya siya ng ganito. Nakita ng kontrabida ang Haring Espiritu. Sa oras na ito, hinintay ni Tang Zonzon na matapos magsalita ang nangingibabaw na tunay na lalaki, at pagkatapos ay naputol ang pasensya, ang kontrabida ay mula sa Zhongzhou, at siya ay isang sugo na ipinadala ng Kang Palace. Inaanyayahan ko si Lingwang na lumipat sa Central Continent. Maaari kang linangin sa aking Kang Palace, matataas ang pamantayan ng aking Haring Kang sa isa't isa. Napatingin si Lingwa kay Venerable Tang at nagtanong. Hari Weiling, si Haring Kang ay isang tunay na hari, isa sa pinakamataas na hanay ng sangkatauhan. Huminto si Kagalang-Galang Tang, at walang ibang pagpipilian kundi ang sabihin ng tapat, bagaman ang Kang Palace ay hindi ang upuan ng matataas na antas ng mga tao ng sangkatauhan, ito rin ay isang malakas na puwersa sa Central Continent. Pagkatapos ay magulat ka pabalik kay Haring Kang, nagpapasalamat ako sa kanyang kabaitan, ngunit mayroon na akong lugar para sa pagsasanay, kaya hindi ako makakapunta sa mansyon ni Prinsipe Kang. Sabi ni Lingwa. Nagulat si Kagalang-Galang Tang at nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Sa kasalukuyan, siya lang ang nakakaalam tungkol sa pagsilang ni King Ling, at hindi alam ng ibang puwersa sa Central Continent, kaya paano makakapili si King Ling ng ibang puwersa. Siya ay nagtrabaho ng husto upang manatili dito sa loob ng higit sa isang taon, at pinaplano niyang anyayahan si Haring Ling sa lalong madaling panahon, hayaan si Haring Ling na makapasok sa mansyon ni Kang Wang, at makakuha ng isang mahusay na merito mula noon. Tikapanganak pa lang ni Haring Ling, at wala siyang masyadong alam tungkol sa mga puwersa sa Central Continent. Hanggat inimbitahan niya siya rito, walang pagpipilian si Haring Ling. Ngunit si Haring Ling ay may iba pang mga lugar na pupuntahan, hindi ba ito isang pag-aaksaya ng pagsisikap? Kung hindi maimbitahan si Haring Ling sa mansyon ni Haring Kang, wala siyang anumang merito sa harap ni Haring Kang, at ang bantay pinto sa taong ito ay walang kabuluhan. Bukod dito, ayaw ni Haring Ling na pumunta sa mansyon ni Prinsipe Kang, kaya wala siyang pagpipilian. Master Tang, salamat sa pagtulong mo sa Lingzhou na bantayan ang pasukan at iligtas ang buhay ni Lingyan. Naglabas si Lu Chen ng isang brocade box at pinalamanan ito sa bigong Venerable Tang, ang Lingzhou salamat sa iyong kabaitan, at nagpadala ng maliit na regalo, at sana ay hindi mo ito magustuhan, tanggapin mo na. Tiningnan ni Venerable Tang ang munting regalo sa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito sineseryoso. Walang maihahambing na regalo sa kanyang kontribusyon kay Haring Kang. Kung maanyayahan niya si Haring Ling na manirahan sa mansyon ni Prinsipe Kang, napakalaki ng merito na tiyak na gagantimpalaan siya ni Haring Kang ng malaking gantimpala, marahil 107 pattern na Venerable Peels. Ang Chiwen Venerable Peel ay ang pinakamataas na ranggo na Venerable Peel sa Kang Palace, at ito rin ang mainstream na peel na pinakagusto ng Venerables. Kung tungkol sa regalo ng Spirit Race, kahit anong uri ng henyo o makamundong kayamanan ito, maihahambing ba ito sa 107 pattern Venerable Peels?
Napabuntong hininga ang Venerable Tang, nakaramdam ng panlulumo, at casual na binuksan ang brocade box para makita kung gaano kamanipis ang tinatawag na manipis na regalo na ito. Ayos lang na hindi tumingin, pero nung nakita ko, nagulat ako. Sa sandaling iyon, si Venerable Tang ay natulala at naramdamang wala na ang kanyang kaluluwa. Sa loob ng brocade box, may mga puno ng Venerable Peels, bawat isa ay bilog at puno. 9 Pattern Venerable Peel. Isang buong kahon ng 9 Pattern Venerable Peels. Isang buong daan. Ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng 9 Patterns Venerable Peel ay 10 beses kaysa sa 8 Patterns Venerable Peel, at 100 beses kaysa sa 7 Patterns Venerable Peel. Regalo pa rin ba ito? Ito ay isang napakagandang regalo. Regalo ba talaga ito sa akin? Hindi makapaniwala si Venerable Tang, nag-alinlangan siya sa kanyang paningin. 9 Pattern Venerable Peel, mayroon nito ang Zhongzhou. Ngunit ito ay bihira, at hindi ito isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong kagalang-galang. Kunin ang makapangyarihang Kangpalas bilang isang halimbawa, walang 9 Pattern Venerable Peel. Kahit na ang mga inapo ni King Kang ay nakakuha lamang ng Chiwen Venerable Peel. Not to mention the other venerables in the mansion, nakakakuha lang sila ng ilang 5 Pattern Venerable Peel sa isang buwan. Ang 7 Pattern Venerable Peel ay gagantimpalaan lamang ni King Kang sa mga gumawa ng malalaking kontribusyon. At ginantimpalaan siya ng Spirit Race para sa kanyang kontribusyon, at binigyan siya ng 9 Pattern Venerable Peel sa sandaling mabaril niya ito, at mayroong kasing dami ng 100 piraso. Hindi ba ito magugulat sa kanya? Ang hindi niya alam ay ang Red Along ito ay hindi mula sa Spirit Race, ngunit mula kay Lu Chen. Kaya lang hiniram ni Lu Chen ang pangalan ng Lingzhou, higit sa lahat para pasalamatan si kagalang-galang Tang sa pagligtas kay Ling Yan. Para kay Tang Zonzhen, ito ay isang napakamapagbigay na regalo, mas mataas kaysa sa anumang gantimpala mula kay King Kang. Ngunit para kay Lu Chen, ito ay talagang isang maliit na regalo. Kasing dami ng Jiwen Venerable Peels na nasa kamay niya, madali niyang mailabas ang 180,000 piraso, ngunit ang 100 piraso ay hindi kahit isang patak sa balde, nakatataas. Napakaliit ba ng pakiramdam ni Venerable Tang? Nang tanungin ito ni Lu Chen, seryoso siya, hindi nagbibiro. Kung iniisip ni Venerable Tang na kakaunti, maaari siyang magbigay ng 100 na talagang walang malasakit. Hindi. Ito ay sobra? Ito ay masyadong mahal, si Tang ay hindi nangangahas na kunin ito. Gayunpaman, sinabi iyon ni Venerable Tang, talagang may bakas ng takot sa kanyang mukha, at hindi ito peke. Ito ay isang maliit na regalo lamang, ang 100 Venerable Peels lamang ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit, at Venerable Tang tanggapin lamang ito. Ngumiti si Lu Chen, pagkatapos ay tumalikod upang kausapin ang mapagmataas na tunay na tao, iniwan ang Venerable Tang na mag-isa sa hangin. Nasaan ang master ng Ice Palace? Tumingin si Lu Chen sa kaliwa at kanan, at 5 lang sa 6 na santo ang dumating, maliban sa master ng Ice Palace, kaya nagtanong siya. Ang babaeng iyon, matagal na siyang binugbog ni Ate Lan Xiang. Nakangiting sinabi ng nangingibabaw na totoong tao, pagkatapos mong makapasok sa Xingluo Secret Realm, ang babaeng iyon ay pumunta sa isang duel kasama si Sister Lan Xiang, ngunit siya ay binitay at binugbog ni Sister Lan Xiang, at nahihiya siyang manatili rito. Lu Chen, maraming salamat. Sa oras na ito, lumapit din si Lan Xiang na may masayang mukha, walang pakialam sa mga tao sa paligid, at nagpasalamat kaagad kay Lu Chen. Kabanata 1404 Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Kung hindi siya pansamantalang tinuruan ni Lu Chen ng isang hindi kumpletong mid-level na heavenly combat skill, tiyak na hindi siya magiging katapat ng Panginoon ng Ice Palace, at malamang na malupit ng Panginoon ng Ice Palace, at Shenmue Palace, mawawala ng mukha dahil dito, naubos na. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakipag-away siya sa Master ng Ice Palace, umaasa sa mid-level combat skills ng Heavenly Rank para talunin ang Master ng Ice Palace, at ang Master ng Ice Palace ay nag-alinlangan sa buhay at sinunod siya. Pagkatapos ng labanang ito, ang Mistress of the Ice Palace ay nakatanggap ng malalim na aral, at natatakot ako na hindi na siya mangangahas na guluhin siya muli sa hinaharap. Ang Master ng Ice Palace ay nasakop niya, nakatumbas ng uniforme ng Ice Palace. Mula ngayon, ang Shenmue Palace ang magiging pag-iral na dudurog sa Ice Palace.
Ang Shenmue Palace ay palaging binubuli ng Ice Palace, at ngayon ito ay sa wakas ay ipinagmamalaki. Sa makatuwid, siya ay walang katapusang pasasalamat kay Lu Chen para sa kanyang kabaitan. Ang isang maliit na bagay ay walang dapat ikabahala. Ikinaway ni Lu Chen ang kanyang kamay, at sinabi kay Patriarch Lai at Patriarch Kangyo, kahit ano pa man, ang dalawang Patriarch ay dumating upang tulungan ang isa't isa, at si Lu Chen ay nais ding pasalamatan ang dalawang Patriarch. Walang tulong, walang salamat. Sabi ng ninuno ng mga martir. Nakapunta rito ang dalawang Patriarch dahil tumulong sila, at malaki ang naiambag nila. Naglabas si Lu Chen ng dalawang brocade box at ibinigay ito kina Patriarch Lai at Patriarch Kangyo ayon sa pagkakasunod-sunod. Ito ay isang maliit na regalo mula sa Spirit Clan para sa dalawang Patriarch, sana ay hindi maiinis ang dalawang Patriarch, tanggapin mo na lang. Bowli na naman. Bigyan si Tangzu ng 100 piraso ng Jiwen Zunje Pil, bowli ba ang tawag doon? Kung gayon, ang Red Along ibinigay sa kanila ay siya rin ba ang 9 pattern Venerable Pil? Ang mga ninuno ng mga martir at mga ninuno ni Kangyo ay magalang din, kinuha ang brocade box, at binuksan ito upang tingnan ito sa mismong lugar. Kung tutuusin, ang 9 pattern Venerable Pil ay hindi maliit na bagay, ito ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa Sunwen Venerable Pil na ginamit ng kanilang sekta. Tamang-tama, ang dalawang brocade box ay binuksan, at sa loob ay lahat ng Jiwen Venerable Pils, sa kabuuan ay 100 piraso. Ang mga ninuno ng mga martir at mga ninuno ni Kangyo ay tumingin sa labas ng may kagalakan, at lumitaw ang kanilang hindi maitagong mga ngiti. Gamit ang 100 Venerable Pils na ito, maaari nilang sanayin ang ilang Venerables na may gininto ang katawan, na lubos na nagpapataas ng lakas ng kanilang sekta. Salamat Spirit Clan para sa iyong mapagbigay na regalo. Ang mga ninuno ng mga martir at ang mga ninuno ni Kangyo ay sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Sa katunayan, matagal na nilang nakita na hindi ito regalo mula sa Spirit Clan. Kung si Lu Chen ang nagpadala nito ng mag-isa, medyo mapapahiya sila. Hindi nila alam kung tatanggapin ba nila o tatanggihan. Ang ninuno ng martir ay may mataas na katayuan sa Eastern Wasteland, at ang paghiling sa kanya na tanggapin ang regalo ni Lu Chen ng personal ay isang uri pa rin ng gantimpala para sa wala, at hindi madaling mawala ng mukha. Lalo na si Patriarch Kangyo, na may parehong mataas na katayuan at may sama ng loob kay Lu Chen, maluha-luhang tatanggihan niya ang 100 na pattern Venerable Pils. Ngunit ang pagpapadala nito sa pangalan ng Spirit Clan, kasama ang Spirit King sa kanyang tabi, ay iba. Matatanggap nila ito ng nakangiti. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay kung tinatrato ba nila si Lu Chen ng mas mahusay sa nakaraan, o naging mabuting kaibigan ang nangingibabaw na totoong tao tulad ni Lan Xiang. Pagkatapos, ang ipinadala ni Lu Chen ay hindi ang Jiwen Venerable Pil, kundi ang Jiwen Saint Pil. Sa partikular, ang mga ninuno ng mga martir at ang mga ninuno ni Kangyo ay hindi mabubuting tao, at nakikipagkompetensya pa rin sila sa nangingibabaw na totoong tao. Imposibleng ibigay ni Lu Chen ang Jiwen Saint Pil para sanayin ang kalaban ng kanyang amo. Sa makatuwid, nagpadala si Lu Chen ng 100 na pattern Venerable Pils, walang ibig sabihin. Kahit na ginamit ni Xian Laizong at Kang Yuzong ang 100 na pattern Venerable Pils na ito upang linangin ang ilang Golden Body Venerables, hindi ito mahalaga. Dahil, nagpadala na si Lu Chen ng malaking bilang ng 9 pattern Venerable Pils kay Tao Jin, linangin ni Zuan Chen Daozong ang daan-daang Golden Body Venerables, at dodominahin ang buong Eastern Desolate Territory. Mula ngayon, kahit na pagsamahin ang kapangyarihan ng lahat ng mga sekta sa Eastern Desolation Territory, hindi nila magagawang talunin si Zuan Chen Daozong sa isang daliri. Matapos matugunan ang usapin dito, nagmamadaling pinaalis ni Lu Chen ang mga tao, sabik na ibalik si Linhua at ang iba pa sa Zuan Chen Daoist sect. Sa sandaling ipinanganak si Linhua at 1,000 espiritual na mandirigma, tumungo sila sa Yuanwo Continent. Sila ay nabura ng mababang aura, at ang kanilang mga katawan ay nagsimulang makaramdam ng hindi komportable. Ang kanilang kaharian ay unti-unting bumababa, at ang kanilang estado ay bumababa rin. Ang lahat ay wala sa bilis. Bumalik sa Zuan Chen Daoist sect, dumating si Tao Jin sa kabundukan ng Heavenly Tribulation Realm at personal na inayos ang libong espiritong mandirigma na bumuo ng bundok para sa bawat isa sa kanila.
Bagaman, ang libong mandirigma ng Spirit Race ay sumali sa Fnatic Legion, kabilang sa mga nasasakupan ni Lu Chen, at pansamantalang kabilang kay Zuan Chen Daozang. Ngunit ang libong espiritual na mandirigmang iyon ay pawang mga kagalang-galang na Qingtian, at sila rin ay mga nangungunang buhay sa Eastern Desolation Territory. Ayaw silang pabayaan ni Tao Jin, at gusto pa niyang magpadala ng grupo ng mga mapagkukunan para gantimpalaan sila. Ngunit sa pag-iisip ng mataas na benepisyo ng hukbo ni Lu Chen, nag-save lang si Tao Jin ng mga mapagkukunan upang maiwasan ang kahihiyan. Ang mapagkukunang ibinigay ng Zealot Legion ay ang 9-pattern Venerable Pill, o ang uri na kinakain bilang pagkain. Walang sekta ang makakagawa ng ganoon kalakas na mapagkukunan, at hindi rin magagawa ni Zuan Chen Daozang. Bukod dito, si Zuan Chen Daozang ay mayroon ding isang batch ng 9-pattern Venerable Pills, ngunit ang mga iyon ay iniwan ni Lu Chen upang sanayin ang mga talento para sa sekta, kaya sumuko si Tao Jin dito. Pinatira ni Tao Jin ang 1,000 espiritong mandirigma, at pagkaalis niya, dumating sina Lingyan at Quan Sheng. Ayon sa utos ni Lu Chen, dinala ni Lingyan at Quan Sheng ang isang grupo ng mga sundalong legion upang ipamahagi ang mga espiritong natutunaw na prutas sa 1,000 espiritong mandirigma. Sa ilalim ng impluensya ng mababang aura ng Eastern Desolate Territory, ang kaharian ng 1,000 espiritong mandirigma ay nahulog sa limitasyon. Karamihan sa kanila ay nahulog sa Tiangang Realm, at kahit isang maliit na bilang sa kanila ay nahulog sa Huayuan Realm. Ngunit hindi mahalaga, ang pangunahing bagay ay upang umangkop sa aura ng Yuanwo Continent, at makakabawi sila. Hanggat may sapat na melting spirit fruits, mabilis silang makaka-adapt sa aura dito, at hindi ito magiging masyadong mahirap na mabawi ang kanilang kaharian. Ang malaking bilang ng mga natutunaw na puno ng espirito na itinanim ni Lu Chen sa Chaos Orb ay magiging kapaki-pakinabang sa oras na ito. 1,000 Spirit Race Warriors ang bawat isa ay nakatanggap ng daan-daang Spirit Melting Fruits, na karaniwang sapat para sa kanila upang ayusin ang sensitivity ng kanilang spirit energy. Itinuro din ni Quan Sheng at ng iba pa ang pamamaraan ng pagsasanay sa katawan ng dugo ng hayop sa bawat espiritual na mandirigma, at binigyan ng bawat espiritual na mandirigma ng bahagi ng dugo ng hayop na inihanda gamit ang dugo ng Beastman Emperor. Hanggat ang 1,000 espiritual na mandirigma ay seryosong nagsasanay ng pamamaraan ng pagsasanay sa katawan ng dugo ng hayop, ang kanilang pisikal na katawan ay magiging malakas, at sa pagpapala ng asensya ng dugo ng Beast Emperor, maaari rin silang kumain ng maraming natutunaw na mga bunga ng espirito upang maibalik ang kanilang orihinal, estado ng mas mabilis. Para kay Lingua, ang reyna ng lahi ng espirito ay inayos ng dawis-dawis, Zufeng. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay naniniwala na ang isang espiritong hari ay dapat ituring na parang espiritong hari, at dapat manirahan sa pinakamagandang lugar sa Zuan Chen Dao sect upang maging karapat-dapat sa katayuan ng isang espiritong hari. Sa makatuwid, pinalaya ng makapangyarihang tunay na tao si Zhu Feng at hinayaan si Lingua na gumaling dito mag-isa, upang hindi maharas ng mga hindi kinakailangang tao. Siyempre, hindi talaga nag-iisa si Lingua sa Zufeng, may 10 maid na naghihintay sa tabi niya. At iniwan ni Lu Chen ang Lingua ang pinaka-natutunaw na spirit fruit, sa kabuuan ay 1,000 piraso. Masyado ng marami. Hindi kayang ubusin ng haring ito ang lahat. Kung tutuusin, sapat na ang 300 piraso para sa haring ito. Ibigay mo ang natitira sa kayabangan ng aking angka ng espiritu. Nangangailangan din sila ng madalian. Tumingin si Lingua sa isang malaking kahon na inilapag ni Lu Chen, na puno ng natutunaw na mga spirit fruit, at hindi niya maiwasang mabigla. Kabanata 1405. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang papel ng melting spirit fruit ay para lang ayusin ang sensitivity ng katawan sa mababang espiritual na enerhiya, kaya hindi ito isang henyo na kayamanan. Gayunpaman, ang natutunaw na puno ng espiritu ay napakasakit sa lugar kung saan ito lumalaki, at ang output ng natutunaw na bunga ng espiritu ay napakaliit. Kahit na ang natutunaw na bunga ng espiritu ay hindi isang likas na kayamanan, ito ay isang napakabihirang bagay. At least, wala na kay Linggo ang output ng bagay na ito. Kaya naman, lubos na nagulat si Lingua nang makitang naglabas si Lu Chen ng napakaraming natutunaw na bunga ng espiritu. Sa 1,000 natutunaw na bunga ng espiritu, ilang puno ng natutunaw na espiritu ang kailangan mong hanapin. Hiniling ko na kay Lingyan na ipamahagi sa kanila ang natutunaw na bunga ng espiritu.
Isang serving bawat tao, 300 piraso bawat serving, ay karaniwang sapat na. Ngumiti si Lu Chen, at sinabing muli, kung hindi sapat, mayroon pa akong higit pa, punan mo na lang. 300 barya bawat tao, 300,000 barya para sa 1,000 tao. Nang marinig ito, nabigla si Lingwa, Diyos ko, paano ka nakakuha ng napakaraming natutunaw na bunga ng espiritu? Sa sandaling iyon, blanko ang isip ni Lingwa, at imposibleng isipin na ang 300,000 natutunaw na mga bunga ng espiritu ay nagmula lamang kay Lu Chen. Anong uri ng pagkakataon ang nakatagpo ni Lu Chen upang makakuha ng napakaraming natutunaw na bunga ng espiritu? Sa kasamaang palad, hindi niya alam na si Lu Chen ay may Chaos Orb. Sa loob ng Chaos Orb ay ang lupa ng lahat ng bagay, ang espiritual na tubig sa bukal, at ang manipis na likas na magulong enerhiya, na maaaring gumawa ng bungang natutunaw ng espiritu, na malupit sa kapaligiran ng paglago, na mabilis na lumaki dito. Don, huwag ka magtanong, kunin mo na lang. Medyo pilyo ang sagot ni Lu Chen, kaya ayaw nang magtanong pa ni Lingwa. Siya nga pala, bagamat isa kang santo na may tato sa buto, ang iyong espiritual na katawan ay hindi likas na malupit. Dapat kang magsanay ng pagsasanay sa katawan. Ang lahi ng espiritu ay walang mahusay na mga kasanayan sa pagsasanay sa katawan, kaya hindi ko alam kung saan magsisimula. Umiling si Lingwa at walang magawang sinabi. Ang pamamaraan ng pagsasanay sa dugo ng hayop ng ating hukbo ay maaaring ipasa sa iyong reyna, at 10 sa inyo ang gagawa nito para sa iyo. Lumingon si Lu Chen para tingnan ang ika-10 dalaga, at nagutos, tungkol sa kaukulang dugo ng hayop, maaari kang pumunta sa Quan Sheng upang hingin ito. May dugo ng hayop na may iba't ibang ranggo si Quan Sheng sa kanyang mga kamay, at handa silang lahat. Oo. Ang 10 kasambahay ay sabay-sabay na tumugon, lahat ay nakangiti, na para bang nakakuha sila ng ilang mahalagang henyo. Bagamat lahat ng tao sa Fanatical Legion ay may bahagi sa pagsasanay sa dugo ng hayop, hindi ito basta-basta itinuro ni Lu Chen. Si Lu Chen ay hindi pinapayagang magturo sa sino mang hindi sa kanya. Handa si Lu Chen na ituro kay Lingwa ang pamamaraan ng pagsasanay sa katawan ng dugo ng hayop, ibig sabihin, tinatrato niya si Lingwa bilang kanyang sarili. Paano magiging malungkot ang 10 kasambahay? Sige, ingatan mong mabuti ang iyong sarili dito at bawiin ang iyong kaharian sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay sabay tayong pupunta sa Central Continent. Pagkatapos makipag-usap ni Lu Chen kay Lingwa, kinindatan niya si Mengyo at Warner sa tabi niya, at naghanda na umalis. Pwede naman dito si Mengyo at Xiaowan, gusto kong magkaroon ng kasama. Biglang sabi ni Lingwa. Ito, hindi inaasahan ni Lu Chen na gagawa ng ganoong kahilingan si Lingwa, at hindi niya alam kung dapat ba siyang pumayag, kaya lumingon siya kina Mengyo at Warner. Si Mengyo at Warner ay magkapatid ni Jinlan, kaya natural silang magkasundo, ngunit hindi sila pamilyar kay Lingwa. Hayaang magdesisyon sina Mengyo at Warner kung mananatili o hindi. Ayos lang ako, sagot ni Warner. Dahil gusto ni King Ling na makahanap ng makakasama, hindi mahalaga kung manatili kami ni Xiaowan. Panipi, ganoon din ang sinabi ni Mengyo. You two don't need to call me King Ling, I'm not a few years older than you two can just call me sister. Ngumiti si Lingwa at sinabi iyon. Ate Lingwa, masiglang tawag ni Mengyo. Ate Lingwang. Ngunit si Warner ay sumigaw ng ganito, hindi mapagbigay. Noon pa man ay itinuturing ni Warner ang kanyang sarili bilang kasambahay ni Lu Chen, ngunit ang kanyang kaisipan ay hindi na itama. Kahit si Mengyo ay tinatawag na prinsesa, at talagang hindi niya matawagan ng diretso si Lingwa sa kanyang pangalan. Sister Xiaowan, ikaw talaga. Tumingin si Lingwa kay Warner, at may sinag ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Hindi nag-abala si Lu Chen na pakialaman ang mga gawain ng kababaihan, kaya tumalikod siya at tumakbo palayo, bumalik sa kanyang tuktok ng bundok. Pinakawalan ng makapangyarihang totoong tao si Zhu Feng, at hindi na pumunta saan man, ngunit tumakbo upang manirahan kasama si Lu Chen. Guro, hindi ka ba sanay na mag-isa? Hindi ka ba pipili ng isa pang bundok at mag-isa kang pumunta doon? Panipi, sa bahay, nakita ni Lu Chen ang dominanteng totoong tao na umuupo sa ikatlong palapag, kaya galit niyang sinabi. Mabahong bata, nakita ba ng mata mo na naglalakad mag-isa ang guro? Ang nangingibabaw na tunay na tao ay pinandilatan ng mata si Lu Chen, at sinabing, ayaw kong maghanap ng iba pang mga bundok at ayaw kong magtanim ng palihim.
Gusto ko lang hikayatin kang magsanay. Hindi ko kailangang hikayatin ni Guro, ako ay napakamalay sa sarili, at magsisikap ako. Sabi ni Lucien. Ang paglilinang ay isang umutot. Ang mga tao ay nagsasanay ng husto at ikaw ay nagsasanay ng mabuti. Sila ay may nilinang na mga kagalang-galang. Ano ang iyong nilinang? Sa pagbanggit sa masusing pagsasanay ni Lucien, ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagalit, ikaw ay naglilinang at naglilinang. Tingnan mo ang mga nasasakupan mo, hindi na kailangang sabihin ang 10 alilang babae, sila ay orihinal na gininto ang kagalang-galang, marahil ay malapit na silang maging banal. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa legion mo. Ang mga cultivator ng espada ay halos naglilinang ng gininto ang katawan, at kahit ang bastard na fatboy na iyon ay ang venerable Ching Tian, at ang iyong kaharian ay kalahating patay pa rin. Ano ang gagawin mo sa amo? Matatawa ka at the death kapag lumabas ka, Nang marinig ito, ngumiti si Lucien, Guro, gusto ko ring maging santo, at gusto kong maging isang tunay na hari sa lalong madaling panahon. Pero medyo abnormal yung exercises na ginagawa ko. After reaching the half-step God-refining state, the state is not up to me. What can I do? Gaya ng sinabi ni Lucien, nagkibit-balikat siya nang walang magawa. Ano ang abnormal, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? O maaaring gabayan ka ng guro? Sumimangot ang dominanteng tunay na tao, kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga ehersisyo ni Lucien. Minsang sinabi sa kanya ni Lucien na ang kung fu na ginawa ni Lucien ay tinatawag na Nine Dragons Returning to Wonju, hindi kung fu ng Yuanwo Continent. Dahil hindi ito ang mga ehersisyo ng Yuanwo Continent, kung gayon ang mga ehersisyo ay dapat na iba sa Yuanwo Continent. Ang kaibahan naman, hindi siya nagtanong, at ayaw niyang magtanong. Ang dahilan ay ang discarding ito ay nagmula sa isang dayuhang lupain, kaya hindi ito maaaring ilabas, baka mapatay si Lucien. Sino ang hindi maaaring magkaroon ng mga kakaibang kasanayan? Kung malalaman ito ni Zhongzhou, tiyak na may isang malakas na tao na darating para guluhin si Lucien, at hindi nakakagulat na patayin si Lucien upang agawin ang kapangyarihan. Gayunpaman, ang kaharian ni Lucien ay hindi umuunlad, kaya siya ay naiinip, umaasa na bago pumunta si Lucien sa Central Continent, tutulungan niya si Lucien na mapabuti ang kanyang kaharian. Master, hindi na kailangang ituro sa akin, alam ko kung ano ang gagawin upang mapabuti ang aking kaharian. Saglit na nag-isip si Lucien, at pagkatapos ay sinabi, sa panig ng Eastern Desolation Territory, natatakot ako na hindi ako mag-improve. Kailangan kong pumunta sa Central Continent. Problema sa aura. Tanong ng dominanteng totoong tao. Tama, tungkol sa aura. Hindi sapat ang aura dito. Hindi sapat para sa akin, pati si Zufeng. Muling sinabi ni Lucien, pumunta ako sa Tianhuang Academy para mag-imbestiga. May espiritual na enerhiya na nababagay sa akin doon, at mapapabuti ko lang pagkatapos kong makarating doon. Kabanata 1406, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang sinabi ni Lucien ay ang katotohanan, ang pinakamataas, na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa Eastern Desolation Region, na 100,000 beses ng espiritual na enerhiya ni Zufeng, ay hindi sapat para sa kanya sa yugtong ito. Noong nakaraang pagkakataon, para makapasok sa Spirit Valley, gusto niyang pagsamahin ang bagong layer ng supernatural na kapangyarihan at dagdagan ang kanyang lakas upang harapin sina Ling Rao at Fan Dang. Inubos niya ang lahat ng espiritual na enerhiya ng bundok dito, at pumunta kay Zufeng para iguhit ito. Sa pagtakbo, ang espiritual na enerhiya sa dalawang lugar ay hindi pa rin sapat para sa kanya upang gumuhit, at siya ay napilitang gumamit ng isang malaking bilang ng mga blue-striped spiritual energy pills upang bahagya na madagdagan ang kanyang lakas. Habang ang layer ng bagong panganak na supernatural na kapangyarihan ay naging mas at higit na pinagsama-sama, ang kanyang kapangyarihan ay naging mas malakas, ang kanyang cultivation base ay naging mas mataas, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay nakuha ng mas mabilis at mas mabilis. Ngayon ang espiritual na enerhiya sa dalawang lugar ay maaaring mawala sa loob ng wala pang 2 araw, at wala na siyang napakaraming blue stripe na spiritual energy na mga table task sa itaas. Ang layer ng bagong panganak na supernatural na kapangyarihan ay nangangailangan ng maraming tunay na enerhiya, at kung walang sapat na aura upang baguhin ito, imposibleng linangin ang bagong supernatural na kapangyarihan sa pagiging perpekto.
Kung ang bagong panganak na supernatural na kapangyarihan ay hindi maperpekto, hindi niya magagawang umunlad sa ranggo ng kagalang-galang, at hindi rin niya malinang ang kanyang sarili. Ang Venerable Realm ay isang proseso ng paglinang ng pisikal na katawan. Sa pamamagitan lamang ng paglinang ng isang gininto ang katawan ay maaaring maging isang santo. Kung hindi mo kayang magtanim, hindi ba sayang ang oras? Ang nangingibabaw na tunay na tao ay sumimangot, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagsabi, bakit hindi mo nalang akayin ang karamihan sa Central Continent, at isama mo ang mga taong tulad ng Spirit Race, ang aura doon ay higit pa kaysa sa Eastern. Desolate territory pa rin, at nandoon sila ang estado ng conditioning ay mas mabilis din kaysa dito. Hindi, ayokong pumunta sila sa Central Continent na humihina ang estado para hindi mababawasan ang tingin ng mga mandirigma sa Central Continent. Lalo na si Lingua, siya ang hari ng angkan ng mga espiritu kung tutuusin, ang kanyang orihinal na kaharian ay hindi mataas, ang kaharian ng isang santo na may tato na may buto ay talagang hindi karapat-dapat sa titulong hari ng espiritu. Nasa profound netherrealm pa rin siya. Talagang ayaw niyang pumunta sa Central Continent na may ganitong klaseng kaharian. Mas mabuting maghintay hanggang gumaling siya bilang Bone Tattoo Sage bago pumunta. Sa suporta ng isang malaking bilang ng mga natutunaw na bunga ng espiritu, naniniwala ako na malapit na silang makabagay sa aura dito. Ang pinakamabagal na oras ng pagbawi ay hindi lalampas sa 3 buwan. Kung ito ay mabilis, natatakot ako na ang 1 buwan ay magiging tama na. Sabi ni Lu Chen. Kung gayon, hindi ka maaaring magsanay sa panahong ito. Hindi sasayangin ang oras. Kailangan ko pa ring magmadali at mag-practice ng Beast Blood Training Technique. May mga essences pa rin ng combat skills na kailangan kong patuloy na maunawaan. Kaya ko ring harapin ang ibang mga bagay bago ako umalis. Sinabi ni Lu Chen, anyway, kaya kong maghintay ng 1 buwan o 3 buwan. Saka ikaw na bahala, basta may sense of proportion ka. Walang magawa ang nangingibabaw na tunay na tao, at muling nagtanong, nasa iyo ang lahat, wala akong magandang ituro sa iyo bilang isang guro, at hindi kita. Maituturo, ako ay lubos na nahihiya bilang isang guro. Kung gusto mo ng kahit ano, basta bilang meron ang teacher, pwede namang ibigay ng teacher sayo. Anong sabi ni Master? Master at apprentice tayo, malalim ang nararamdaman natin, kailangan pa ba tayong maging magalang? Panipi. On contrary, it's me na hindi kayang bitawan si Master. Kung patuloy na mananatili si Master sa Eastern Wasteland, karaniwang ibinabaon niya ang mga talento. Nabawi ni Master ang mga kwalifikasyon ng mga panla ng emperador, naging santo muli, at inayos ang mga buto, at ang kanyang buhay ay lubos na pinahaba. Kung ikukumpara sa habang buhay ng isang mandirigma, hindi pa siya masyadong matanda. Marahil siya ay kabilang sa isang middle-aged man. Magagamit pa niya ito sa martial arts, para makapunta pa. Ngunit naisip na ba ni Master na kung patuloy kang mananatili sa Eastern Desolate Territory, na may aura at resource constraints ng Eastern Desolate Territory, malamang na hindi ka makakagawa ng anumang pag-unlad, na katumbas ng pag-aaksaya ng iyong talento sa Esmeralda. Panipi, kung pupunta si Master sa Central Continent, tiyak na makakapagtanim siya ng mga jade bone, at hindi imposibleng maging isang tunay na hari sa hinaharap. Taos, pusong hinikayat ni Lu Chen ang dawis-dawis, umaasa na ang dawis-dawis ay pupunta sa Central Continent, kasama niya at hindi ililibing sa Donghuang. Bilang isang guro, hindi ako sasama sa iyo sa Tianhuang Academy. Masyadong masama ang maliit na impluwensyang iyon, at hindi talaga angkop na maging guro. Tinanggihan ng dominanteng tunay na tao ang kabaitan ni Lu Chen, hindi mo ako kailangang hikayatin ng husto. Matanda na ako bilang isang guro, at namiss ko na ang gininto ang panahon ng paglilinang. Ang pagpunta sa Zhongzhou para sa karagdagang pag-aaral ay hindi magkakaroon ng malaking epekto. Guro, maaari ba nahawak mo pa rin ang Palace Masterland? Ganito ang tanong ni Lu Chen. Mabahong bata, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang pinandilatan ng makapangyarihang totoong tao si Lu Chen, ngunit pagkatapos ay sinabi, kilala ko si Sister Lan Siyang sa loob ng libu-libong taon bilang isang guro, at narito siya, kahit bilang isang guro, ayaw kong umalis. Panipi, iyon ay may kaugnayan sa ang Blue Palace Master. Ngumiti si Lu Chen, at sinabi, Shenmue Palace, hindi mo ba ininom ang batch ko ng Jiwen St. Pills last time? Hindi ba maaaring makinabang dito ang Palace Masterland at ayusin ang mga buto?
Bagaman si Sister Lan Xiang ay hindi dimiyaw, siya ay napakatalino pa rin. Sa suporta ng Nine Pattern Saint Pil, sa kalaunan ay linangin niya ang Bone Tattoo at mapopromote sa Bone Tattoo Saint. Naunawaan din ng dominanteng tunay na tao ang ibig sabihin ni Lu Chen, kaya sinabi niya, hindi lang siya si Di Miao, kahit na siya ay isang Bone Tattooed Saint, ngunit siya ay mas matanda ng kaunti, at mahirap para sa kanya na sumali sa malalaking puwersa sa Central Continent, o kahit sa maliliit na puwersa. Sa edad natin, hindi tayo pupunta. Hindi maganda ang mga tato sa buto, paano tayo makakagawa ng mga buto ng jade na ganito? Tanong ni Lu Chen. Kung ang mga buto ng jade ay nililinang, natural na magkakaroon ng makapangyarihang puwersa na magre-recruit sa kanila, kaya hindi ito magiging problema. Ang nangingibabaw, ang tunay na lalaki ay muling bumantong hininga, at sinabing, ang problema ay sa tatlong buto ng isang santo, ang jade bone ang pinakamahirap linangin. Huwag sabihin na si Ate Lan Xiang ay hindi isang Emperor Sidlang, kahit na siya ay isang matandang Emperor Sidlang tulad ng isang guro, ang Jade Bone ang pinakamahirap ayusin. Lumabas ka, hindi ko alam kung Year of the Monkey na. Si Master Lan ay naging isang santo ng mas maaga kaysa sa iyo, guro. Siya ay natigil sa Sage of Virtue sa loob ng maraming taon. Ngayon sa suporta ng Saint Pil of Nine Patterns, naniniwala akong aayusin niya ang mga buto sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay ako makakasama ka, Master. Sa parehong antas, nag-isip sandali si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, kung uminom ka ng karagdagang 9 Pattern Saint Pil, tiyak na mapabibilis nito ang bilis ng pag-aayos ng buto, at baka lubos na paikliin ang oras para sa pag-aayos ng mga buto ng Jade. Hindi. Ang mga pangunahing tableta ay may timbang. Kung mas mataas ang tableta, mas tumpak ang dosis. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay mabilis na umiling, kung uminom ka ng dagdag na dosis, kahit ang kapatid na si Lan Xiang ay hindi makatiis ng napakalakas na gamot, at sesubog at mamatay sa lahat ng posibilidad. Binigyan na ni Lu Chen si Dao Dao ng ilang cat-ties ng dugo ng Beast Emperor, at ginamit din ng Domineering Daoist ang dugo ng Beast Emperor para ihanda ang dugo ng hayop para sa body training. Ang pisikal na katawan ng nangingibabaw na tunay na tao ay biniyayaan ng asensya ng dugo ng Beastman Emperor, at talagang umiinom siya ng higit pa sa 9 Pattern Saint Pil. Kung hindi, paano niya naaayos ang mga buto ng napakabilis? Gayunpaman, ang nangingibabaw na tunay na tao ay hindi ipinasa ang lihim na pamamaraan na ito kay Lan Xiang, dahil natatakot siya na pagkatapos gamitin ni Lan Xiang ang lihim na pamamaraan na ito, ubusin niya ang labis na Jiwen Saint Pil. Kung sakaling hindi kinaya ni Lan Xiang ang pagsabog, hindi niya kinaya ang ganitong uri ng suntok. Sa makatuwid, mas gugustuhin niyang magsanay si Lan Xiang ng dahan-dahan kaysa makipagsapalaran. Kahit na may basbas ng essence ng dugo ng Beastman Emperor. Master, ano ang kinakatakutan mo? Subukan ni Palace Master Lan. Naunawaan ni Lu Chen ang kahulugan ng nangingibabaw na tunay na tao, kaya't muli niyang sinabi, "Oh, sa palagay mo ay hindi kakayanin ng punong asul na palasyo ang labis na gamot, kaya maaari mong gawin ito ng hakbang-hakbang, sa halip na doblehin ang dosis kaagad." Sa halip magsimula sa pamamagitan ng pag-inom ng isa pang 9 Pattern Saint Pil, at unti-unti itong idagdag sa ibang pagkakataon hanggang sa maka-adjust ang Blue Palace Master. Kabanata 1407, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ito, maaari kang magkaroon. Tama lang na ipaalala mo sa akin na noong dinagdagan ko ang halaga para kay Master, diretsyong nadoobal. Nakalimutan kong idagdag isa-isa. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay biglang natauhan, at hindi napigil ang humanga kay Lu Chen, ang iyong utak ay may kakayahang umangkop pa rin. Bilang isang guro, ako ay labis na naguguluhan. Hindi ko man lang naisip ang pamamaraang ito. Talagang bumalik ako sa aking buhay. Panipi, kapag naayos na ang mga buto ng Jade ni Palace Master Lan, makakasama na ni Master ang Palace Master Lan. Mabahong bata, bakit kayo nananatili at lumilipad ng magkasama, pinagtatawanan si Master. Hindi yan ang ibig kong sabihin, ang ibig kong sabihin ay pagdating ng panahon, si Master at Palace Master Lan ay maaaring pumunta sa Central Continent ng magkasama, at magkasama silang magiging mga tunay na hari at tatayo sa tuktok ng martial arts. Kalimutan na natin ang rurok ng martial arts, ang pagiging tunay na hari ay hawakan lang ang gitna ng martial arts, hanggat walang emperador, hindi ito ang rurok ng martial arts.
Si Master ay si Emperor Miao, kaya posible na maging emperador. Huwag kang magbiro tungkol kay Master. May kaunting cat ties at ilang tail si Master. Wala ka bang clue sa puso mo? Ang pagiging isang tunay na hari ay ang limitasyon ng pagiging Master. Huwag mo nang isipin ang pagiging isang emperor. Sa nakalipas na 10,000 taon, wala pa akong narinig na sino man sa sangkatauhan na nagtagumpay. Feng Wang. Don't talk about it, hihintayin na lang ng apprentice ang master sa Zhongzhou. Kung talagang pupunta ka sa Central Continent bilang isang guro, huwag mo nang hintayin kung nasa Tianhuang Academy ka pa. Hindi ka pupunta sa Tianhuang Academy bilang isang guro. Kung gayon, saan ang planong puntahan ni Master, ang Zuanchen sect sa Central Continent? Oo, kung maglilinang ka ng mga buto ng jade bilang isang guro, tiyak na babalik ka sa Xuanchensong. Okay, pumunta ako sa Xuanchensong bilang isang guro at pupunta rin ang apprentice. Hilahin ito pababa, sa iyong antas, hindi ka kwalipikadong pumunta sa Xuanchensong para walisin ang lupa. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagsabi, may pagkakataon ang Zhongzhou na subukan ang mga panlan ng emperador bawat taon. Maaari kang pumunta at subukan ito sa oras na iyon. Kung mayroon kang mga kwalifikasyon ng mga panlan ng emperador, ikaw ay karapat-dapat na sumali sa Zuanchen sect at maging isang guro, wala na. Ang master at apprentice ay nag-usap ng napakaspekulatibo, at sila ay nag-usap ng mahabang panahon. Sa huli, umalis ang nangingibabaw na tunay na tao at pumunta sa Shenmue Palace para ituro kay Lan Xiang ang pamamaraan ng pagsasanay sa katawan ng dugo ng hayop, at gamitin ang dugo ng Beast Emperor para pagpalain ang katawan ni Lan Xiang. At nanatili si Lu Chen sa silid na nakababad sa dugo ng hayop upang pandayin ang kanyang katawan. Habang nakababad, naiintindihan niya ang ika-9 na espada ni Zontian. Ang ika-8 espada ni Zontian ay matagal nang naiintindihan, at ang kakanyahan ay pinagkadalubhasaan. Tanging ang ika-9 na kutsilyo at ang huling misteryo ay masyadong malalim, at hindi niya lubos na nauunawaan ang mga ito. Hanggat ang diwa ng Ninth Knife ay ganap na naiintindihan, ang pagsasanay ng Zontian Nine Knives ay ituturing na kumpleto na magpapahusay sa kapangyarihan ng Zontian. Pagkatapos magbabad sa dugo ng hayop sa loob ng isang buwan, ang pisikal na katawan ni Lu Chen ay naging mas malakas, ngunit hindi niya napagtanto ang huling misteryo ng ika-9 na kutsilyo, at wala siyang anumang palatandaan. Hindi mo ito maiintindihan ng ganito, sayang lang ang oras. Ang misteryo ng Ninth Sword ay hindi mauunawaan sa pamamagitan ng pagninilay-nilay, maaaring depende ito sa pagkakataon. Ibinabad ni Lu Chen ang dugo ng hayop sa isang malaking kabaong ng bato, kaya tumigil siya sa pagdaragdag ng dugo ng hayop, ngunit naghilamos, nagpalit ng isang set ng malinis na damit, at umalis sa bundok. Nang dumating si Lu Chen kay Zhu Feng, nakita niya ang 10 katulong sa labas ng isang bahay, tahimik na nagmumuni-muni. Guro! Nang makitang paparating si Lu Chen, ang 10 kasambahay ay nagmamadaling bumangon upang salubungin siya. Paano gumaling si Lingua? Tanong ni Lu Chen. Mabilis na nakabawi ang Reyna, kagalang-galang na Qingtian, kung may isa pang buwan, hindi magiging problema ang pagbawi sa Santo State. Sagot ni Ling Yi. Isa pang buwan. Sumimangot si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, kalimutan mo na ito, isang buwan, pagkatapos isang buwan, gayon pa man, maghihintay ako kung hindi ako maghihintay, at ang buwang ito ay hindi masyadong masama. Master, nandito ka, gusto mo bang pumasok ako at ipaalam sa Reyna? Tanong ni Ling. No. Let her concentrate on recovering, I don't want to disturb her. Sinulyapan ni Lu Chen ang bahay, at pagkatapos ay nagtanong, nasaan sina Mengyo at Warner, saan sila nagsasanay. Nagpa-practice silang lahat sa loob kasama si Queen. Itinuro ni Ling Yi ang bahay sa likod, at muling ngumiti, nagkasundo sila ng Reyna. 3 araw at 3 gabi silang nag-uusap bago sila nagnilay-nilay at nagil-inang ng magkasama. Naku, 3 araw at 3 gabi tayong nag-chat, ang dami bang dapat pag-usapan? Nagulat si Lu Chen. Oo, malayo at malawak ang mundo, at may pag-uusapan silang 3. Kung ayaw ni Mengyo at Xiaowan na gumaling kaagad ang Reyna, baka kailangan nilang mag-chat sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Sumingit si Ling Shi. Kung gayon, ano ang pangunahing pinag-uusapan nila? Tanong ni Lu Chen. Ito. Tinakpe ni Ling Shi ang kanyang bibig, hindi nang ahas na magpatuloy.
Malinaw, karamihan sa mga paksa sa chat ni Lingua at ng iba pa ay may kaugnayan kay Lu Chen. Master, huwag mo nang tanungin ang laman ng chat ng mga babae. Sikreto ito ng babae. Master. Anyway, pinag-uusapan ka ng Reyna at ng iba pa. Hindi na nakatiis si Ling Shi, at nagpahayag pa ng sinag ng balita, ngunit bago siya matapos magsalita, tinakpan ni Ling Yi ang kanyang bibig gamit ang isang kamay. Ling Shi, huwag kang masyadong magsalita, baka malaman ng Reyna at hindi ka napakakawalan. Seryosong binalaan ni Ling Yi si Ling Shi, at ang huli ay inilabas ang kanyang dila, at pagkatapos ay tumigil sa pakikipag-usap kay Lu Chen. I really don't know what the hell you are doing. You are all defied, and you don't tell everything you have to say, so I don't bother to talk to you. Umiling si Lu Chen, pagkatapos ay tumalon, lumayaw sa langit, at bumalik sa kanyang tuktok ng bundok. Ang mga bundok sa paligid kung saan matatagpuan ang Fanatical Legion ay ganap na tahimik. Lahat ay umaatres at naglilinang, at walang gumagala sa labas. Gusto ni Lu Chen na makahanap ng kapatid na makakachat, ngunit wala siyang mahanap, kaya kailangan niyang bumalik at magpatuloy sa pagbabad sa dugo ng hayop. Pagkatapos ng ika-10 araw ng pagbabad sa dugo ng hayop, lumabas ang mga tao, kasama na si Tao Jin, ang patriarch. Walang pagpipilian si Lu Chen kundi lumabas para salubungin siya, ngunit nalaman niyang hindi nag-iisa si Tao Jin, may 2 tao sa tabi niya. Ito ay isang lalaki at isang babae, na may nakakatakot na aura at mataas na cultivation, parehong mga Jade Bone Saints. Nakilala ni Lu Chen ang 2 taong ito, ang isa ay si Songman mula sa Qingming Palace, at ang isa ay si Ling Kang mula sa Spirit Beast Palace. Sila ang nagpabilib kay Warner at ang isa ay umamin kay Mengyo sa Central Continent Selection Competition. Kung hindi nagpakita ang 2 taong ito, tiyak na hindi aalis sina Warner at Mengyo kay Lu Chen, at sinundan sana nila si Lu Chen sa Tianhuang Academy. Ngunit ang Qingming Palace ay may malalim na mga lihim ng pagpapagaling, na 10,000 beses na mas malakas kaysa sa Shenmue Palace. Kung hindi pumunta si Warner, sayang ang talentong medikal ni Warner. Hindi banggitin ang Spiritual Beast Palace, ito ay ganap na isang upgraded na bersyon ng Beast Control ng SEC. Kung hindi pumasok si Mengyo sa Spiritual Beast Palace, paano siya matututo ng mas advanced na Beast Control skills? Hindi maituro ni Lu Chen kay Warner at Mengyo ang mga espesyal na lihim ng pagpapagaling at mga kasanayan sa pagkontrol ng hayop. Noon, abala sina Songman at Ling Kang at hindi agad maibalik sina Warner at Mengyo, kaya nakipag-appointment sila kina Warner at Mengyo para sa ikalawang kalahati ng taon. Ang pagdating ng 2 taong ito ngayon ay nangangahulugan na ang kalahating taon na kasunduan ay dumating na, at sila ay pumunta dito upang kunin sina Warner at Mengyo. Kabanata 1408, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Tinawag ni Lu Chen si Songman at Ling Kang sa loob ng bahay, at sinabihan silang maghintay dito sandali, pagkatapos ay lumipad siya mismo sa Zufeng upang kunin sina Mengyo at Warner. Hiniling ni Lu Chen sa 10 kasambahay na pumasok at ipaalam kay Lingua, habang naghihintay siya sa labas ng ilang sandali, at inakay ni Lingua si Mengyo at Xiaowan palabas. Alam ni Lingua na aalis na sina Mengyo at Xiaowan, at ipinakita niya sa kanyang mukha ang pag-aatubili, pwede akong i-chat ng magkapatid, ayaw ko talagang umalis ang 2 kapatid na babae. Ate Lingua, pupunta ka rin sa Central Continent maya-maya, magkita ulit tayo sa oras na iyon. Sabi ni Mengyo, Sister Lingwang, sundan ang Young Master sa Tianhuang Academy, pagkatapos ay makakahanap kami ng prinsesa ng magkasama. Sabi ni Warner, wala na kayo, ayoko nang magtagal dito, bakit hindi ako pumunta sa Central Continent kasama ang 2 kong nakababatang kapatid na babae? Nag-isip sandali si Lingua, at sinabi iyon. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa si Lu Chen. Naka-recover lang si Lingua sa Golden Body Venerable ngayon, at aabutin ng 20 araw sa pinakamaagang ganap na paggaling. Sa katunayan, hindi na makapaghintay si Lu Chen na pumunta sa Central Continent matagal na ang nakalipas, naghihintay lamang na ganap na gumaling si Lingua. Sa oras na ito, sinabi ni Lingua na maaga siyang pupunta sa Central Continent, at magiging multo si Lu Chen kung hindi siya masaya. Sa katunayan, ang kalahating taong kasunduan sa pagitan ni Lu Chen at Zuo Zhou ay dumating na. Gayunpaman, si Zuo Xueren ay nasa Central Continent, kaya imposibleng pumunta sa Eastern Wasteland upang himukin si Lu Chen.
Para naman kay Songman at Lingkang, may ginagawa sila sa labas, at pagbalik nila sa Central Continent, dumaan lang sila para dalhin sina Warner at Mangyo. Sige, sabay na tayong pumunta sa Central Continent. Nagdaos si Zuan Chen Daozang ng isang engranding seremonya ng palm sa ilalim ng organisasyon ni Tao Jin. Maliban sa mga disipulong nakatalaga sa Great Demon Cave, karaniwang lahat ng Zuan Chen na mga disipulo at matatanda na maaaring dumating, sa kabuuan ay 6 hanggang 7 milyong tao. Ang pagpapalis ng isang disipulo sa ganoong kalaking pormasayon ay hindi pa nangyari simula noong itinatag si Zuan Chen Daozang. Ibig sabihin, napakahusay ni Lu Chen, gumawa siya ng malaking kontribusyon sa sekta, kahit na ang mga tagumpay na hindi kayang gawin ng ninuno na si Zuan Chen, nagawa niya ito. Sa makatuwid, si Lu Chen ang unang disipulo ng Zuan Chen Daoist sect na tumanggap ng karangalang ito. Senior Kuya Lu Chen, maliwanag ang hinaharap. Si Kang Shu at Xiaoyu ay desperado na sumilip sa mga tao, tumakbo palapit kay Lu Chen na tuwang-tuwa, at nagbigay ng taos-pusong pagbati. Lahat kayo ay nagsisikap na makalusot, o sa malapit na hinaharap, pupunta rin kayo sa Central Continent para sa karagdagang pag-aaral. Noon, pumunta si Lu Chen sa Outer Sect Disciple Academy para magsanay, nakilala sina Kang Shu at Xiaoyu, at tinuruan sila ng ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban, na lubos na nagpapataas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban, at naging mga haligi ng Outer Sect Disciple, na dalubhasa sa pagharap sa ang mga hamon ng mga dayuhang mandirigma. Ngayon, ang dalawang lalaking ito ay nakalusot na rin sa Xuanming Realm, at na-promote bilang mga panloob na disipulo. Para sa mga ordinaryong alagad, ang dalawa sa kanila ay gumawa ng mahusay na pag-unlad. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay hindi nakapasok sa ritmo sa simula, hindi sila maaaring sumali sa Fnatic Legion, at hindi sila matutulungan ni Lu Chen. Senior Brother Lu Chen, tiyak na gagawin natin. Mabilis na tumango sina Kang Shu at Xiaoyu, at palaging may paghanga sa kanilang mga mata. Xiaozhou, magandang biyahe. Isang elder ang lumabas mula sa karamihan, at bukod sa pagbabasbas kay Lu Chen, bakas din sa mukha niya ang hiya. Ang elder na iyon ay ang dating dakilang elder ng Elder's House, at ito ay si Bai Chun. Si Bai Chun ay mahina noon, ngunit pagkatapos na matalo ni Kang Yuzong, sumuko talaga siya, at lumaban pa kay Lu Chen para kay Kang Yuzong. Sa huli, bago pa makakilos si Lu Chen, nanguna ang dominanteng totoong tao at direktang hinaila si Bai Chun mula sa posisyon ng dakilang elder, sinipa siya para bantayan ang Great Demon Cave, at naging pinakamahirap na trabaho. Kahit na mahirap manatili sa Great Demon Cave ng mahabang panahon, hindi siya pinatay ni Lu Chen, kaya labis siyang nagpapasalamat kay Lu Chen. Elder Bai, bantayan mong mabuti ang Great Demon Cave, hanggat gumawa ka ng kontribusyon sa sekta, linangin ka pa rin ng sekta. Sumulyap si Lu Chen kay Bai Chun, ngumiti, at casual na tumugon. Sinaktan ni Bai Chun si Lu Chen, at direktang ini-blacklist siya ni Tao Jin. Wala na siyang 9 pattern venerable pills, at tapos na ang kanyang kinabukasan sa martial arts. Ngunit nang sabihin ito ni Lu Chen, binigyan niya ng pagkakataon si Bai Chun, na ikinagulat at ikinatuwa ni Bai Chun. Dahil noong nagsasalita si Lu Chen, nasa tabi ni Lu Chen si Tao Jin. Ang panghihikayat ni Lu Chen kay Bai Chun ay katumbas din ng pagsasabi kay Tao Jin na hanggat malaki ang kontribusyon ni Bai Chun sa hinaharap, maaalis ni Tao Jin si Bai Chun sa blacklist. Dapat magtrabaho ng husto si Bai Chun at matupad ang inaasahan ni Xiaozhou. Mabilis na yumuko si Bai Chun, ang kanyang buong katawan ay gumagalang, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Nais kong ang aking munting ninuno ay pumunta sa Central Continent para parangalan at banal at maging isang tunay na hari. Pinangunahan ng dakilang elder na si Xingfang ang isang malaking grupo ng mga matatanda upang batiin si Lu Chen ng sabay-sabay. Binabati kita kay Elder Xing, ngayong nakatanim na siya ng gininto ang katawan, hindi na siya malayong maging santo. Hindi napigilan ni Lu Chen na magulat nang makita niya ang mahinang gintong liwanag na nagmula sa katawan ni Xingfang. Si Xingfang ay aktwal na nilinang ang isang gininto ang katawan at nakapasok sa hanay ng mga gininto ang kagalang-galang na katawan. Ang bilis ng paglilinang na ito ay medyo mabilis. Ito ay lahat salamat sa munting ninuno. Ang dakilang suzerain ay nagbigay sa akin ng higit pang 9 pattern venerable pills, kaya nagawa kong linangin ang gininto ang katawan. Si Xingfang ay palaging nagpapasalamat kay Lu Chen.
Kung hindi dahil sa dahilan ni Lu Chen, binabantayan pa rin niya ang Great Demon Cave, kaya paano siya mapopromote bilang Great Elder bilang exception. Ito ay higit na imposible na mapaboran ng nangingibabaw na tunay na tao, at ang espesyal na paglilinang ng dakilang suzerain, at hindi niya kailanman nilinang ang gayong araw bilang isang gintong katawan. Sa hinaharap kung magiging santo ka, isa ka sa mga haligi ng Zuanchen Daozang, at mababawasan mo pa ang tingin sa buong Eastern Wasteland. Ngumiti si Lu Chen. Mas malakas si Xing Fang, hindi kasing ganda ng isang daliri ni Xiaozu. Magalang na sabi ni Xing Fang. Gayunpaman, totoo rin ang sinabi ni Xing Fang. Ang kagalang-galang na gininto ang katawan ay hindi na kailangang banggitin sa harap ni Lu Chen. Xiaozu, sayang naman, kung aalis ka ng 2 araw na late, baka pwede mong hintayin ang pagbabalik ng matandang ninuno. Sa oras na ito, nagsalita si Tao Jin na nasa tabi niya, at may kaunting panghihinayang sa kanyang tono. Pumunta si Master sa Shenmue Palace, at malamang na hindi na siya babalik, kaya hindi ko na siya hinintay. Umiling si Lu Chen at sinabi iyon. Sa katunayan, halos tapos na siyang magsalita tungkol sa kung ano ang mayroon siya sa The West. Hindi ba't pagkatapos na pumunta sa Central Continent, hindi na niya makikita ang nangingibabaw na totoong tao. Hanggat si Lan Xiangxiu ay may jade bone, ang mapagmataas na tunay na tao ay mapupunta sa Central Continent kasama si Lan Xiang, at maaari pa rin niyang makilala ang mapagmataas na tunay na tao sa Central Continent sa hinaharap. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung ang mapagmataas na tunay na tao ay darating upang makita siya o hindi. 2 santo, sa susunod na dadaan ka sa Eastern Wasteland, maligayang pagdating sa pagbisita muli sa Zuanchen Daozang. Lumingon si Tao Jin, magalang na yumuko, at sumaludaw kay Songman at Ling Kang. All the way sa martial arts, iginagalang ang malalakas. Kahit na si Tao Jin ay isang santo, siya ay isang santo ng lakas, ang pinakamababa sa mga santo. Gayunpaman, sina Songman at Ling Kang ay ang pinakamataas na antas ng Jade Bone Saints, 2 kaharian na mas mataas kaysa Tao Jin, at mas mataas sila kay Tao Jin sa mga tuntunin ng lakas at katayuan. Kaya naman, naiintindihan ni Tao Jin ang pagsaludo kay Songman at Ling Kang. Hindi kailangang maging masyadong magalang si Sect Master Tao. Tumanggaw si Songman at magalang na sinabi. Kabanata 1409. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Sige, gabi na, kailangan na nating umalis. Medyo mayabang si Ling Kang, hindi niya gaanong pinansin si Tao Jin, at direktang bumangon sa langit, nakatayo sa langit. Sumunod si Paimon at tumalon din sa langit. Matapos umakyat sa langit sina Songman at Ling Kang, binati ni Tao Jin ang isang misteryosong tao sa tabi ni Lu Chen, at magalang na sinabi sa mahinang boses, magalang na pinaalis ni Tao Jin ang Haring Espiritu, at umaasa na ang Haring Espiritu ay magiging emperador bilang sa lalong madaling panahon, upang makalaban natin ang sakuna kasama ang sangkatauhan sa hinaharap. Sect Master Tao, Palam. Ang misteryosong taong iyon ay si Lingua. Nakasuot siya ng malaking itim na roba, malalim na tinakpan ng hood ang kanyang mukha, at ininom pa niya ang yin chi pill, na humaharang sa hininga ng lahi ng espiritu at humadlang sa iba na alam na siya ang pagkakakilanlan ng lahing espiritu. Ang pagdating ni Lingua sa Zuanchen Dao Sect ay napakalihim. Sa Dao Sect, bukod kay Lu Chen at sa Fanatic Legion, tanging The West at Tao Jin lang ang nakakaalam nito. Maging ang libong espiritual na mandirigmang iyon ay nakasuot ng ganito, at lahat sila ay uminom ng Yingxi pill. 1,000 espiritong mandirigma ang nasangit sa iba pang mga mandirigma ng Legion, naglalakad ng tahimik, napakababa. Kahit na may nakapansin sa kanilang kakaiba, walang magtatanong tungkol dito, baka malungkot si Lu Chen. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay sumusunod sa Fanatic Legion, at karamihan sa kanila ay mga bagong miyembro ng Fanatic Legion, iyon ay, ang mga tao ni Lu Chen. Soberanong guro, mga matatanda, mga kapwa alagad, palam. Sa oras na ito, kinuyam ni Lu Chen ang kanyang mga kamao, yumuko sa karamihan, at pinangunahan ang panatikong hukbo sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, nakipaghiwalay siya kay Zuanchen Daozang, at hindi niya alam na babalik pa siya sa Year of the Monkey. Congratulations kay Senior Brother Lu Chen. 6 o 7 milyong Zuanchen disciples ang sabay-sabay na sumigaw, at ang tunog ay parang isang napakalaking alon, na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Tiningnan ni Songman at Ling Kang ang dumaraming tao sa ibaba at narinig ang nakakapanlulumong sigaw, at hindi nila maiwasang magulat.
Sa hindi inaasahan, ang kaharian ni Lu Chen ay hindi mataas, ngunit sa sektang ito, ang kanyang prestihiyo ay medyo mataas pa rin. Medyo nalito ang mga mata ni Ling Kang, at muli niyang sinabi, wala pa akong nakitang disipulong umalis, at kahit isang buong sekta ang lumabas upang makita siya. Si Lu Chen lang ang maaaring tumanggap ng ganoong pagtrato. Naaalala mo pa ba na sa kompetisyon sa pagpili, itong si Lu Chen ay nasa kalahating hakbang pa lamang ng pagdadalisay sa mga Diyos, ngunit natalo niya ang kalaban ni Venerable Qing Tian. Ipinapakita nito na ang kapangyarihang panlaban ni Lu Chen ay hindi seryosong tumutugma sa kanyang kaharian, at napakalaki ng kanyang potensyal. Biglang umiling si Song Man, at sinabing, nakakalungkot na tinanggihan niya ang Kangpalas para sa sarili niyang kapangyarihan, at nagpunta pa sa Tianhuang Academy, sinira ang kanyang kinabukasan. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang adhikain. Kahit anong landas ang piliin niya, kailangan niyang tapusin mag-isa. Bumantong hininga si Ling Kang, pinili niya ang Tianhuang Academy, at magsasanay siya sa nasirang lugar na iyon sa hinaharap. Kung walang mapagkukunan, gaano man kalaki ang potensyal, ito ay ililibing magpakailanman. Habang nagsasalita, pinangunahan ni Lu Chen ang mga tao na sumunod at tumayo sa paligid ni Song Man at Ling Kang. Dumating sina Song Man at Ling Kang sa Zuanchen Daoist Sect upang kunin sina Xiao Wan at Ming Yu, ngunit hindi nila inaasahan na sasama rin sa kanila si Lu Chen, at nagdala sila ng isang maliit na hukbo na may kasing dami ng 5,000 katao. Naisip ni Song Man at Ling Kang na ang dahilan kung bakit sumunod si Lu Chen ay dahil gusto niyang yakapin ang kanilang mga hita at makuha ang kanilang pangangalaga. Pagkatapos ng lahat, mula sa Eastern Desolation hanggang Central Continent, mayroong isang ipinagbabawal na dagat sa gitna, at ang pagtawid sa ipinagbabawal na dagat ay hindi ganoon kadali. Sa Forbidden Sea, maraming mga hayop sa dagat, parehong malakas at malupit. Kung walang malakas na tao sa command, ang pagtawid sa Forbidden Sea ay isang napakadelikadong bagay. Gayunpaman, hindi mahalaga kina Song Man at Ling Kang, para sa kapakanan ni Ming Yu at Xiao Wan, bakit hindi kunin si Lu Chen at ang iba pa. Sa loob lamang ng kalahating taon, sina Ming Yu at Xiao Wan, na nasa Heavenly Tribulation Realm lamang noon, ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Parehong si Ming Yu at Xiao Wan ay nakapasok sa ranggo ng kagalang-galang, si Ming Yu ay naigal-inang ng isang ginintoang katawan, si Xiao Wan ay nakapasok din sa hanay ng Qing Tian Venerable, ang mga talento ng dalawang taong ito ay masasabing nakakasira ng lupa. Si Song Man at Ling Kang ay talagang nagulat, lihim na nagpapasalamat para sa kanilang sariling paningin sa simula, at ang desisyon na gumawa ng exception sa pag-recruit ng Yu at Xiao Wan ay napakatama, na nagpapahintulot sa bawat isa na makakuha ng isang malaking pagtagas para sa kanilang sariling kapangyarihan, para itong kumukuha ng malaking kayamanan. Sa makatuwid, iminungkahi ni Ming Yu at Xiao Wan na isama si Lu Chen at ang iba pa, at pumayag sila ng walang pag-aalinlangan. Ang dalawang malalaking sanggol ay may mga kinakailangan, at dapat nilang subukan ang kanilang makakaya upang masiyahan sila. Higit pa rito, hindi naman mahirap ang kahilingan ng dalawang malalaking kayamanan, kaginhawaan lang, at natural na hindi sila tatanggi. Gayunpaman, ang pagtawid sa Forbidden Sea ay hindi hihila sa kanila pababa dahil may 5,000 pang tao mula kay Lu Chen. Kung sakaling makatagpo ng isang hayop sa dagat, ang makakatalo dito ay makakatalo nito, at natural na makakadaan sila sa Forbidden Sea ng maayos. Kung hindi nila maipasa ang pagsusulit na iyon, pareho rin ito kay Lu Chen at sa iba pa. Senior Brother Ling Kang, dapat ba tayong direktang lumipad sa Forbidden Sea, o maghanap ng malaking teleportation array para mag-teleport doon? Tanong ni Lu Chen. Napatingin si Ling Kang kay Lu Chen, bahagyang kumunat ang noo, at hindi sinagot ang tanong ni Lu Chen. Bagamat malaki ang potensyal ni Lu Chen, ngunit napakababa ng kanyang kaharian. Taga Tianhuang Academy pa rin siya. Mababa ang tingin niya kay Lu Chen, at kahit na ayaw siyang kausapin. Nang makitang hindi nagsalita si Ling Kang, sinabi ni Song Man, lahat, lumipad lang. Gusto naming inspeksyonin ni Song Man sina Ming Yu at Xiao Wan. Nakapasok na sila sa estado. Gusto naming makita kung gaano sila kabilis. Sa paglipad mula rito hanggang sa gilid ng Forbidden Sea, natatakot ako na hindi ito aabutin ng 3 araw at 3 gabi, at ang paglipad ay hindi mangyayari sa lahat. Lumingon si Lu Chen kay Song Man at sinabi iyon. Tungkol sa pagmamataas ni Ling Kang, alam ito ni Lu Chen,
at mukhang hindi masaya, kaya niloko lang niya ang taong ito at direktang nakipag-ayos kay Songman. Gayunpaman, si Ling Kang ay mayabang sa iba, ngunit napakabait niya kay Mingyu. Ang kabaitan ni Ling Kang kay Mingyu ay lubos na naiiba sa kanyang kabaitan kay Songman. Si Ling Kang at Songman ay may isang uri ng pagpapalitan ng pagmamahal. Ang kabaitan ni Ling Kang kay Songman ay ang pag-ibig ni Che Guoga. Makikita na si Ling Kang at Songman ay isang pares ng magkasintahan, o Daoist couples. At ang kabaitan ni Ling Kang kay Mingyu ay ang uri ng pagiging magalang na humihingi ng init tulad ng pag-aalaga ng mga matatanda sa nakababatang henerasyon. Dahil dito, walang pakialam si Lu Chen sa kay-abangan ni Ling Kang. Kung hindi, kapuputin ni Lu Chen si Ling Kang sa lahat ng bagay, at tiyak na may susukan niya si Ling Kang ng dugo sa loob ng 3 litro. Kung gayon, magsanay tayo sa paglipad, hindi kami nagmamadali ni Ling Kang, at hindi na kailangang kumuha ng teleportation formation. Sabi ni Songman, natatakot ka bang hindi ka makasabay? Biglang sinabi ni Ling Kang, bale kung hindi ka makasabay, hihintayin ka namin sa lansya ng Forbidden Sea. Pwede. Tumanggaw si Lu Chen at hindi na nagsalita. Subukan ang iyong bilis. Pagkatapos ay subukan ito. Gusto rin niyang makita ang bilis ng Jade Bone Saint, gaano kaya ito kabilis. Pagkatapos, tahimik na nag-utos si Lu Chen na kapag nagawa niyang lumipad, isang veteranong sundalo ng Legion ang magdadala ng isang mandirigman ng Spirit Race. Pagkatapos ng lahat, ang mga Spirit Warrior na iyon ay hindi pa nakakabawi sa kanilang orihinal na kaharian, tanging ang Heavenly Tribulation Realm. Bagaman, ang lahat ng mga mandirigman ng Spirit Race ay nakatanggap ng mga benepisyo ng Legion at natutunan ang magaan na hakbang, dahil ang kaharian ay hindi pa naibalik, ang bilis ay hindi sapat, dapat silang dalhin ng isang veteranong sundalo ng Legion. Kabanata 1410, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Para kay Linghua, si Xiao Wan ay kagagaling lang sa kaharian ng gininto ang katawan na kagalang-galang, at itinuro ni Xiao Wan kay Lu Chen ang Imperial Light Step sa kanya, kaya dapat walang problema sa bilis. Sa makatuwid, hindi kailangan ni Linghua ng taong magbubuhat sa kanya, ngunit gusto ni Lu Chen na makasama siya. Hanggang sa silangan, lumilipad sa isang tuwid na linya, ang dulong punto ay isang lansya sa gilid ng Forbidden Sea sa Eastern Wasteland, Faiendo. Sa simula, sina Songman at Ling Kang ay hindi lumipad ng buong lakas, at bumagal pa, lumilipad sa paligid ng Mengyo at Xiao Wan. Ang dahilan kung bakit bumagal sila sa pagsabay sa paglipad ay dahil natatakot sila na baka masyadong mabagal ang takbo ni Mengyo at Xiao Wan para makasabay sa kanilang ritmo. Pagkatapos ng lahat sila ay Jade Bone Saints, at ang kanilang antas ng lakas ay mas mataas kaysa kina Mengyo at Xiao Wan. Hinati ng mga hindi tumpak na kaharian, sila ay 3 kaharian na mas mataas kaysa sa Mengyo at 4 na kaharian na mas mataas kaysa kay Xiao Wan. Matapos maabot ang antas ng karangalan at sage, halos walang pagkakaiba sa pagitan ng maliliit na kaharian, at ang lakas ng mas mataas na antas ay nag-iiba-iba, na maaaring direktang hatiin ayon sa malaking kaharian. Bukod dito, sina Mengyo at Xiao Wan lang ang iniintindi nila, at wala silang pakialam sa ibang tao. Lalo na si Lu Chen, nakalahating hakbang pa lang sa larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos, at kabilang sa kategorya ng Xiantai Realm, ang kaharian ay napakababa para tingnan. Sila ay isang buong 8 kaharian na mas mataas kaysa kay Lu Chen. Kahit na si Lu Chen ay may kapangyarihang lumaban para durugan ang Venerable Qing Tian, hindi pa rin nila gaanong pinapansin si Lu Chen. Combat power ay nabibilang sa combat power, gaano man kalakas ang combat power, hindi ito makakaapekto sa bilis. Ang bilis ay nakalink sa kaharian at paglilinang, at walang kinalaman sa kapangyarihan ng labanan. Pero sa pagsisimula pa lang ng flight, napagtanto nilang nasample na pala sila sa mukha. Ang bilis ni Lu Chen at ng buong hukbo ay nabaluktot ang kanilang pananaw sa bilis. Una sa lahat, ang bilis ng paglipad ni Mengyo at Xiao Wan ay napakabilis, ganap na lumalampas sa bilis na dapat nilang taglayin sa kanilang sariling kaharian. Muli, ang bilis ng paglipad ng maliit na hukbong iyon ay hindi mabagal, may ilang mga tao na ang bilis ay hindi mas mababa kaysa Mengyo at Xiao Wan, ngunit karamihan sa mga sundalo ng hukbo ay mas mababa sa Mengyo at Xiao Wan, nakabitin sa malayo, halos hindi sapat. Kung kaya mong makipagsabayan, hindi ka mahuhuli. Gayunpaman, si Lu Chen, na pinakahinamak ni Songman at Ling Kang, ang pinakamabilis sa kanila.
Hindi nagtagal pagkatapos ng flight, nalampasan ni Lu Chen ang lahat, ang kanyang figure ay parang isang shooting star, at nawala siya sa kanyang harapan sa isang iglap. Ang bilis, nagulat si Ling Kang, pinaikit ang kanyang mga mata, at hinanap si Lu Chen. Ang kanyang paningin ay kilalang-kilala, nakakakita siya ng mga bagay sa loob ng 100,000 milya, ngunit hindi niya makita ang figure ni Lu Chen. Ang bilis ni Lu Chen, maaring hindi mas mababa sa Bone Tattooed Saint. Nag-aalangan na sabi ni Song Man. Hall of Step lang siya sa larangan ng pagdadalisay sa mga Diyos, at nasa kaharian lang siya ng Fairyland. Paano siya magkakaroon ng bilis ng isang santo? Si Ling Kang ay labis na naguguluhan, na may pagkasilo na ekspresyon sa kanyang mukha. Napansin mo ba na kahit na si Lu Chen, Meng Yo, Xiao Wan, o kahit na ang mga miyembro ng maliit na hukbong iyon, lahat sila ay gumagamit ng iisang footwork. Sinabi ni Song Man, bukod dito, ang kanilang footwork ay napakataas, marahil sa itaas ng antas ng lupa. Talaga, pareho sila ng footwork, no wonder ang bilis nila. Saglit na tinitigan ni Ling Kang ang mga yapik ni Meng Yo, at biglang napagtanto, talagang mataas na antas ng footwork, tila ito ay isang mid-level, at medyo parang mababang antas. Ganito ang paghusga ni Ling Kang dahil ang footwork na ipinakita ni Meng Yo at ng iba pa ay may aura ng mid-level na heavenly rank, ngunit hindi ang bilis na dapat taglayin ng mid-level na heavenly rank, ngunit ito ay mas mabilis kaysa sa low-level na heavenly rank. Sa makatuwid, hindi mahuhusgahan ni Ling Kang kung ang footwork ni Meng Yo at ng iba pa ay mid-level o low-level na heavenly rank. Sa katunayan, normal para kay Ling Kang na hindi tumpak na husgahan ang mga hakbang ng footwork. Dahil, ang Yu Guangbo ay orihinal na isang mid-level na heaven level na footwork, ngunit ang ikalawang kalahati ay nawawala. Ang isang hindi kumpletong footwork ay hindi maabot ang tamang bilis nito. Ngunit ang mga hakbang ng Yu Guang hakbang ay mataas, kahit na ito ay nawawala at ang bilis ay hindi hanggang sa pamantayan, ito ay mas mabilis kaysa sa mga hakbang ng isang mas mababang hakbang. Sa Eastern Desolation Territory, walang heaven-level combat skills, especially rare footwork. Kahit ang Central Continent ay kakaunti ang heaven-level footwork. Saan nanggaling ang kanilang heaven-level footwork? Labis, na naguluhan si Song Man. Hindi ko rin alam, anyway, may konting trick dito. Kumunot ang noo ni Ling Kang, ang kanyang ekspresyon ay parang nalilito gaya ng kay Song Man, kung matututo ako ng langit na kilos ng paa, ang bilis ko ay makakalaban ng tunay na hari. Habang nagsasalita, biglang lumitaw si Lu Chen mula sa harapan, at sa isang iglap, dumating siya sa tabi ng isang lalaking nakaitim na roba. Ang lalaking may hood at itim na roba sa buong katawan ay si Lin Gua. Bakit hindi tayo lumipad ng sabay? Tumingin si Lu Chen kay Lin Gua at nakangiting sinabi. Sa tingin mo ba mabagal akong lumilipad? Itinaas ni Lin Gua ang kanyang ulo, tinitigan si Lu Chen gamit ang kanyang magagandang mata, at walang pakialam na nagtanong. Bigla na lang sumagi sa isip ko na nagpapagaling ka pa at hindi nababagay sa paglipad ng mahabang panahon. Itinuro ni Lu Chen ang panatikong legion na nakabitin libu-libong milya ang layo, pinapabayaan ko rin na may magbuhat sa iyong libo-libong elite, at ang pangmatagalang paglipad ay may kaunting epekto sa kanila, kaya sa tingin ko kailangan mo rin sila. Tulad nila, hari ko, hindi, iba ako sa kanila, hindi ko kailangang buhatin, kaya kung lumipad mag-isa. Gustong maging matatag ni Lin Gua, kaya agad siyang tumanggi. Pero kailangan kita. Anuman, iniunat ni Lu Chen ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang kaliwang kamay ni Lin Gua. Ang flight na ito ay tatagal ng hindi bababa sa 3 araw at 3 gabi. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ang tunay kong lakas. Kailangan ko ang aura mo. Ikaw. Kumunat ang noo ni Lin Gua, hindi alam kung ano ang sasabihin. Totoo man o hindi ang sinabi ni Lu Chen, ito ay isang hakbang pababa para sa kanya, na halos hindi niya kayang tanggihan. Pagkatapos, si Lu Chen tumingin sa 10 katulong na sumusunod kay Lin Gua, kukunin ko muna si Lin Gua, at lilipad kayo kasama ng Legion. Hihintayin ko ang lahat sa Faiendo. Sabay-sabay na tugon ng 10 katulong, at pagkatapos ay bumagal, naghihintay na lumipad ang panatikong Legion sa likod, at pagkatapos ay lumipad ng magkasama. Iniunat ni Lu Chen ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang kanang kamay ni Warner, ikaw at si Meng Yo ay lilipad kasama ko. Oo, young master. Mabilis na tumango si Warner, agad na iniunat ang kanyang kaliwang kamay, at sumama sa kamay ni Meng Yo. Hoy ho!
Sa malakas na sigaw, si Lu Chen at ang mga tatlong dilag ang nagpakawala ng Imperial Light Step. Sabay silang humakbang, isang hakbang sa layo na 10,000 milya, kasing bilis ng isang meteor na kidlat. Hindi sapat na mabilis. Bahagyang napasimangot si Lu Chen, ang bilis ng tatlong dilag ay hindi sapat na mabilis, kaya pinaikot niya ang tunay na enerhiya ng kanyang buong katawan, ginamit ang magaang hakbang hanggang sa limitasyon, at kinaladkad ang tatlong dilag para lumipad, isang hakbang sa layo na 188,000 milya. Panipi. Ano ang gagawin niya? Songman tumingin sa apat na figure na nawala sa kanyang harapan, nagulat na gulat. Tinitingnan namin ang bilis ni Namengyo at Xiaowan, bakit siya bumalik at nanggugulo. Itong si Lu Chen ay gustong ipakita ang kanyang bilis sa harap ng tayo. Bumantong hininga si Ling Kang, at sinabing muli, napakabilis niya, ngunit iyan ay kumpara sa ibang tao. Kung ikukumpara sa ating Jade Bone Saint, mas mabilis kaya siya sa atin.